Nagmamadali kong tinawagan ng number na ibinigay ni Linda. Hindi naglaon ay agad iyong sinagot sa kabilang linya. Hello? Boses ng nanay ko. Halos maiyak ako nang marinig ko ang boses nito. Inay, wika ako agad. Diyos ko, ikaw ba yan, Kylie? Anak ko? Inay. Pagtawag ko rito kasabay ng pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Kumusta po kayo, Inay? Ayos lang kami, anak. Ikaw ang inaalala ko. Kung nasa maayos ka bang kalagayan ngayon, gusto ko na namin makasama ng mga kapatid mo, Kylie. Magkakasama na tayo, Inay. Maghintay ka lang. Wika ko. Kasama mo ba si Kiefer? Tanong ni Inay. Opo, Inay. Sagot ko. Nasaan ka ngayon, Kylie? Tanong nito. Dito po ako dinala ni Kiefer sa Pampanga, Inay. Wika ko sa aking mahal na ina. Sigurado ka sa Pampanga ka dinala ni Kiefer? Tanong nitong muli sa akin. Opo, Inay. Pampanga po at sigurado po ako. Diyos ko, Kylie, anak. Nandito rin kami sa Pampanga. Laging pumupunta dito si Kiefer upang magdala ng mga pagkain namin. Talaga po, Inay? Tuwang-tuwa na bulalas ko. Anak, kausapin mo si Kiefer na kung pwede. Dalawin mo naman kami dito. Gustong-gusto ka na namin makita ng mga kapatid mo. Papayag naman siguro iyon at tingin ko naman ay mabait na bata si Kiefer. Pahayag ng inay ko. Inay, gusto ko po sana magpakalayo-layo. Yung hindi na ako makahanap ni Kiefer. At gusto ko po kayong isama sa akin pag-alis. Simpleng buhay lang po ang gusto ko, Inay. Ayoko nang magulo. Malungkot kong wika. Sige anak, sasama kami sa'yo. Gusto ko namin makasama ng mga kapatid mo. Maraming salamat, Inay. At kapag matutuloy na tayo, itatawag ulit ako sa iyo, Inay. Upang ipaalam sa inyo kung kailan ang balak natin pag-alis. Pahayag ko. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin. Baka kasi makita pa ako ni Kiefer. Ang kailangan ko na isipin ay kung paano ako makakaalis dito. Agad akong pumasok sa kabahayan at nakita ko nag-uusap sina Kiefer at Eva. Kaya nilampasan ko lamang ang mga ito. Sa kabagay naman silang magsama. Parehas silang may mga saltik sa utak. Basta ako, gagawin ko ang lahat makaalis lang sa bahay na ito. Agad ko namang ibinigay ang cellphone kay Nay Zelda at pumasok na ako sa kwarto. Mas mabuti pang matulog na lang kaysa makipagplastikan sa kanila. Nagising lang ako sa putok ng baril na narinig ko kaya bigla akong kinabahan. Meron na naman bang kalaban si Kiefer at nakapasok na dito sa loob ng asyenda? Lumabas ako ng kwarto upang tingnan kung ano nangyayari sa labas dahil narinig ko rin na may nagkakagulo. Kaya sumilip ako sa pinto para tingnan kung anong nangyayari. Oh my God! Mahina ako sambit. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Parang namanhid ito dahil sa aking nakita. Kahit gusto kong tumakbo pabalik sa kwarto ko, hindi ko magawa. Bakit may mga tao ang nakagapos at pinahihirapan ni Kiefer? Anong kasalanan ng mga ito? Ito ba ang totoong Kiefer? Wala siyang puso at madali para sa kanya na patayin ng isang tao nang walang kalaban-laban. Naramdaman siguro nitong may nanonood sa kanya kaya biglang lumingon ito sa gawi ko. Pumasok ka sa loob, Kylie! Malakas na sigaw nito na may kasamang malamig na tinig. Pero hindi pa rin ako umaalis sa aking kinatatayuan. Ewan ko ba kung bakit hindi ko maigalaw ang aking mga paa? Dahil ba natatakot na ako kay Kiefer? Sa tunay nitong katauhan? Zelda, ipasok ba si Kylie sa loob ng bahay? Muling sigaw ni Kiefer kay Nay Zelda. Bigla kasing sumulpot si Nay Zelda sa harapan ko at niyaya na akong pumasok sa loob. Ngunit hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Kylie, pumasok na tayo sa loob. Hindi ka pwede dito sa labas. Nag-aalalang wika nito. Gustuin ko man pumasok pero hindi ko magawa. Tila nakadikit na ang mga paa ko. Sobrang lakas din ang kabog ng aking dibdib. Diyos ko po, Kylie. Nanginginig ka at ang lalamig din ng mga palad mo. Ano nangyayari sa'yo? Nora? Nora! Magdala ka agad ng tubig dito. Bilisan mo! Dinig kong sigaw ni Nay Zelda. Hindi na rin ako makapagsalita. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. What's going on, Zelda? Tanong ni Kiefer at ramdam ko lumapit ito sa akin tabi. Lord, nalalamig po siya at nanginginig ang buong katawan. Wika ni Nay Zelda nang may pag-aalala. Umikit ako ng mga mata dahil hindi ko na kayang pigilan ang nanghihina kong katawan. At tila hinihila ako sa dako pa roon. At palalim ng palalim. Ngunit ramdam kong may sumalo sa nanghihina kong katawan.
Kylie! Yun na lang ang tangi kong narinig hanggang sa lamunin na ako ng karimlan. Nagising ako sa 2 taong nag-uusap pero hindi ako nagtangka na magmulat ng mga mata. Pinakinggan ko lamang ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Kumusta siya sa Avedra? Dinig kong tanong ni Kiefer. Natakot lang siya, Crimson, kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya nahimatay. Kailangan pa rin niya mag-ingat dahil ang takot ng isang tao pwedeng mauwi sa kamatayan. Pahayag ni sa Avedra. Robert, narinig kong bulalas ni Kiefer. Hindi pa ba siya buntis? Muling tanong ni Kiefer sa kausap nito. Diyos ko po, nakakahiya sa kausap nito. Mabuti na lamang at nakapikit pang aking mga mata. Wala pa ko nakikitang sign na buntis siya, Crimson. Kung ako sa'yo ay bilis-bilisan mo, pre. Ang bagal mo. Kailangan bago sumapit ang edad mong 35 years old, ay may tumatawag na sa iyong daddy. Pangaasar ng doktor. Kung tapos ka ng gamutin siya, lumayas ka na sa bahay ko sa Avedra. At baka magising na si Kylie at maabutan ka dito sa loob. Pagtataboy nito sa doktor. Oo, pre. Pagkatapos mo akong abalahin, yan lang sasabihin mo sa akin. Reklamo ng lalaki. Shhh! Ang dami mong reklamo. Nagbabayad ako sa pang-abala ko sa'yo, kaya umalis ka na. Dinig kong asik ni Kiefer sa kausap niya. Narinig kong tumawa lang ang doktor bago lumbas ng silid ko. Lord, pinatatawag niyo raw po ako? Dinig ko ang boss ni Nay Zelda. Bantayan mo siya. Kung magising, huwag mo munang palalabasin, Zelda. Wika ni Kiefer. Sige po, Lord Kiefer. Tugon ni Nay Zelda. Bahala kayo sa buhay niyo dahil wala akong balak magbulat ng aking mga mata. Mas maganda po magtulog-tulugan na lang ulit ako kaysa makipag-usap kay Kiefer. Nakakainis na. 4 na araw na ako nandito sa kwarto ko mula nang mawalan ako ng malay. Hindi pa rin ako makalabas. At sa 4 na araw na iyon hindi pa rin nagpapakita sa akin si Kiefer. Sinusubukan ko lumabas kaso may mga bantay naman sa pinto ng silid ko. Kylie, kumain ka na. Dinala na kita ng pananghalian mo. Wika ni Nay Zelda. Nay Zelda, gusto ko pong lumabas. Nakakainip dito sa kwarto ko. Wika kong nakikiusap. Iha, bawal ka muna lumabas ngayon. Tura nito. Bakit ba ayaw kong palabasin na lalaki iyon? Tanong ko. Magpahinga ka daw muna, Kylie. Yun ang bilin niya at huwag ka munang lumabas na yung silid. Sundin mo lamang siya, Kylie. Nakasamangot akong tumingin sa labas ng bintana. Paano ako makakaalis kung hindi ako makakalabas ng silid ko? Tumingin ulit ako kay Nay Zelda. Yung mga pinahihirapan ni Kiefer. Sino ba ang mga iyon? At anong kasalanan nila kay Kiefer? Tanong ko. Tumingin muna sa akin si Nay Zelda bago muling nagsalita. May ginawa silang kasalanan na hindi nagustuhan ni Kiefer at sobrang ikinagalit iyon ng binata. Bakit hindi na lang po ipinakulong ni Kiefer kaysa naman saktan at pahirapan ng labis, Nay Zelda? Wika ko. Iha, Kylie, para kay Kiefer, siya ang batas at walang pwedeng sumuway sa kanya. Pahayag nito. Mali naman ang ginagawang pagpaparusa ni Kiefer sa mga tao. Dapat pinakulong na lang niya. Malungkot kong wika. Maintindihan mo rin si Kiefer balang araw, Iha. Lalabas muna ako, Kylie. Babalikan kita dito mamaya at ubusin mo mga hinanda ko sa iyong mga pagkain. Saka ang payat-payat mo na. Wika ni Nay Zelda. Sige po. Tugon ko. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Eva at may kasama itong babae. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 50s na ito. Siya ba ang bagong babaeng sinasabi mong kinuhumalingan ni Kiefer? Tanong ng babae kay Eva. Oo, tita. Siya nga. Sagot ni Eva. Sige na, Eva. Lumabas ka na. May sasabihin na ako sa babaeng ito. Wika ng babae. Okay, tita. Nakangisi pa nga si Eva na lumabas ng aking kwarto. Lumapit sa akin ng babae. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Hindi kita gusto para sa pamangkin ko. Tahasang sinabi niya. Mukhang mata pobre ang tiyahe ni Kiefer. Anong pangalan mo? Tanong ng babae sa akin. Kylie Sandoval po, mama. Magalang na sagot ko. Nakita kong tumangutang pa ito habang nakataas ang kilay. Hindi ko alam kung bakit kumuha pa si Kiefer ng babaeng may pagkakahawig sa malanding sa Sheena. Bulalas nito. Bigla itong tumitig sa aking muka. Sa biglang tingin lang pala. Narinig ko pang bulong nito. Ma'am, kung ayaw niyo po sa akin para kay Kiefer, baka pwedeng matulungan niyo ako makaalis dito.
Wika ako kahit kinakabahan. Nagulat pa nga ito sa aking mga sinabi. Sige, habang wala pa dito si Kiefer. Wika nito. Naku, salamat po ma'am. Wika akong tuwan-tuwa. Tumalikod na ito upang lumabas ng silid ko. Nakita ko pa nga ang pagtataka sa mukha nito. Patawad Kiefer kung halos akong walang paalam. Bulong ko. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ayaw mo akong pakawalan. Una, dahil may pagkakahawig kami ng babaeng mahal mo. Pangalawa, ay dahil ako ang susi upang makamit mo ng tuluyan ng pagiging mafia lord. At wala nang aagaw sa iyong trono. Ayokong gamitin mo ako, Kiefer. Kahit na mahal kita. Dahil ayoko maging panakibutas mo lamang. Kailan na balak mong pag-alis? Bungad agad ng tita ni Kiefer. Pwede po ba ngayong araw? Sige, dahil bukas ay nandito na si Kiefer. Wika ng ginang. Pwede po ba ako makahiram ng cellphone? Kakausapin ko lang po ang pamilya ko. Agad namang inabot sa akin ang cellphone kaya dali-dali ko tinawagan ang number ng nanay ko. Hello, inay? Oh, Kylie anak. Ikaw ba iyan? Opo, ako po ito, inay. Ngayon na po tayo aalis kaya humanda na po kayo. Sa simbahan po tayo magkita. Yung malapit sa bayan. Wika ko. Sige, Kylie. Hihintayin ka namin doon. Wika ng nanay ko. Sige po, inay. Mag-iingat po kayo. Wika ko at nawala na sa kabilang linya si inay. Salamat po, ma'am. Wika ko sabay abot ng cellphone nito. Kunin mo ito. Alam kong magagamit mo ang halagang ito sa iyong pag-alis. Kinuha ko ang sobra na ibinigay nito at tinignan ko ang laman noon. Nakita kong pera ito kaya binalik ko dito ang sobra na may lamang pera. Hindi ko po matatanggap iyan, ma'am. Wika ko. Nagulat ito sa ginawa ko pero kinuha rin ang inabot ko sobra at hindi na ipinilit na ibigay sa akin. Hindi ko po malilimutan ang ginawa niyong pagtulong sa pag-alis ko dito sa bahay ni Kiefer, ma'am. Maraming salamat po. Magalang na wika ko. Hindi pa rin ito nagsasalitang nakatingin lamang ito sa akin. Pwede ka na lumabas. Wala na ang mga tauhan ni Kiefer saka galingan mo magtago. Dahil kilala ko ang pamangkin ko. Hindi yun titigil hanggang hindi nakukuha ang gusto. Oras na makuha ka pang muli ni Kiefer ay hindi na kita matutulungan pa. Sige na, umalis ka na habang natutulog pa ang tauhan ni Kiefer. Utos nito sa akin. Salamat po. At bigla ko yumakap dito bago umalis. Bilang pasasalamat lamang ang aking ginawa. Pansin ko na parang natuod ito. Mamiti pa ako bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nakita ko pa nga si Evan na nakaupo sa sala. Nakangisi itong tumingin sa akin. Galingan mong magtago. Kylie Sandoval. Dahil oras na makuha ka muli ni Kiefer ay baka hindi ka na makatakas pang muli. Umiiling pang wika nito. Salamat. Wika ko na ikinagulat pa nito. Nakangiti ako lumabas ng gate. Yes! Malaya na ako. Malakas kong sambit. Lakad takbo ang ginawa ko para lang makaalis agad sa lugar ni Kiefer. Hingal na hingal ako na makalabas ng asyenda ng lalaki. Nakita kong may paparating na tricycle kaya mabilis ko itong pinara. Sa simbahan po ako, Manong. Wika ko at dali-daling sumakay. Nang makarating sa simbahan ay agad ako nagbayad sa driver. Hindi ko na nga kinuha ang sukli ko. Nagmamadali akong bumaba. Pumasok muna ako sa simbahan upang makapagdasal at makapagpasalamat sa panibagong araw ng buhay ko. Nang matapos ako magdasal ay agad akong pumunta sa gate dahil doon ko hihintayin ang pamilya ko. Mamaya ko nalang iisipin kung saan kami pupunta nila inay. Ang mahalaga ay makaalis kami rito. Umupo muna ako sa tabi ng matandang babae na may dalang kariton. Nakita ko may laman ang kariton ng bote at dyaryo. Naantig ang puso ko sa awa sa matanda. Dapat ang matatanda ay nasa bahay na lamang at nagpapahinga. Ngumiti ako dito nang tumingin ito sa gawi ko. Pansin kong tila may masakit ito sa katawan. Kaya lumapit ako dito upang alamin kung anong problema nito. Lola, may masakit po ba sa'yo? Tanong ko. Nagugutom na ako, iha. Kagabi po walang laman ng tiyan ko. Wika nito. Awa ang naramdaman ko para kay Lola. Dito ka lang, Lola. Ibibili kita ng makakain mo. Nagmamadali akong umalis sa harap nito. Nakakita naman agad ako ng kainan kaya umorder ako ng pagkain ng matanda. Pagkabili ko ng pagkain ay agad akong bumalik sa pwesto ng matanda. Kumain po muna kayo, Lola, at inabot ko rito ang kanin at ulam at sinamahan na rin ng tubig. Maraming salamat sa iyo, iha. Wika nitong maluha-luha. Ngumiti ako rito. Iha, kailangan ko nang umalis para maibenta ko na itong mga bote kong dala.
Wika nito nang matapos sa pagkain. Kumuha ko ng 1,000 at iniabot ko sa matanda. Umuwi na po kayo, Lola, at magpahinga. Sabi ko dito. Maraming salamat sa iyo, Iha. Sana ipagpalain ka ng Panginoon sa iyong kabaitan. Umalis na ito sa harap ko habang tulak-tulak ang kariton. Puno ng awa ang aking puso. 2 oras na ako naghihintay dito pero wala pa rin sila, Inay. Asa na ba kayo, Inay? Bulong ko. Kinakabahan na ako. Baka nahuli na sila ng mga tauhan ni Kiefer. Bigla ako napatingin sa mga paparating na magagarang sasakyan. Kilalang kilala ko kung sino ang may-ari noon. Naloko na po, kaya nagmamadali ako nagtago sa isang puno. Abot-abot din ang kaba ng aking dibdib. Sumilip ako upang tingnan ko kung si Kiefer nga iyon. Lumaki ang mga mata ko nang bumaba si Kiefer, ganoon din ang mga tauhan nito. Akala ko ba bukas pa ang dating nito? Bakit nandito na agad ito? Kailangan ko mag-ingat, baka makita ako. Bilisan niyong hanapin si Kylie at dalhin niyo sa akin. Galit na sabi ni Kiefer. Naku Kylie, huwag kang mapapakita sa kanila. Kausap ko sa aking sarili. Nakita ko lumakad sila papunta sa simbahan kaya nagmamadala ko umalis sa pwesto ko at tumakbo palayo. Chong Kylie, galingan mo magtago. Kasi pag nahuli kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakawala pa. Galit na sigaw ni Kiefer. Nakita ko si Lola na nagtutulak ng kariton kaya lumapit ako rito. Lola, pwede ba akong magtago sa loob ng kariton mo? May mga humahabol lang po sa akin. Pakiusap ko sa matanda. Sige, Iha, at tatabunan kita ng mga karton. Wika ng matanda. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng kariton. Hindi maganda ang amoy pero kailangan pagtiisan ko upang makatakas ng tuluyan kay Kiefer. Lola, may nakita po ba kayong babaeng dumaan dito? Narinig ko na may nagtanong sa matanda. Yung babaeng tumatakbo ba, mga iho? Tanong na matanda. Opo, Lola. Nakita ko lumiko doon sa kaliwang kanto. Bilisan niyo at baka hindi niyo na maabutan. Wika ni Lola. Salamat, Lola. Wika ng mga tauhan ni Kiefer. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na ang mga ito. Iha, pwede ka na lumabas, ulan na sila. Pagtawag sa akin ng matanda. Kaya nagmadala akong umalis sa loob ng kariton. Maraming salamat po, Lola. Wika ako rito. Saan ka ba pupunta, Iha? Tanong nito. Hindi ko nga po alam kung saan ako pupunta, Lolo eh. Ang gusto ko lang po ay makalayo sa mga humahabol sa akin. Pag-amin ko rito. Kung gusto mo ay sumama ka na lang sa akin. Malapit lang naman ang bahay ko rito saka baka makasalubong mo mga humahabol sa'yo. Naku, maraming salamat po, Lola. Bilisan mo, Iha, at baka bumalik na sila at hindi ka na makatakas pa mula sa mga taong iyon. Sige po. Pagsagot ko sa matanda. Ako na nagtulak ng kariton para mas mapabilis kami. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa maliit na bahay ng matanda. Iha, pagpasensyahan mo na ang bahay ko kung maliit lang. Hingi nito ng pangunawa sa akin. Naku, ayos lamang po iyon, Lola. Sanay po akong tumira sa ganyang bahay at natutulog din po ako sa papag kahit karton lang ang sapin. Ayos na po sa akin. Sabi ko sa matanda para hindi na ito mag-alala o mahiya sa akin. Totoo naman ang aking sinabi. Nasanay ako matulog sa papag kahit walang sapin. Hindi rin naman kami mayaman at isang kahig isang tuka rin kami. Lola, tawagin na lamang po ninyo akong Kylie. Pagpapakilala ko rito. Ako naman si Lola Nida. Pagpapakilala rin ito sa akin. Agad na niyaya ko ni Lola sa loob ng munti nilang tahanan. Kung tutuusin ay mas masarapan tumira sa mga ganitong bahay. Pagpasok namin sa loob ay sobrang napakalinis nito. Wala akong nakikitang kahit na isang kalat. Napakaaliwalas din ng loob. Lola, sino pong kasama mo dito sa bahay mo? Tanong ko sa matanda. Ang nag-iisa kong apo. Sagot nito. Nasaan po bang apo nyo? Tanong kong muli. Nandun pa sa simbahan. Baka hindi pa nauubos ang tinda niyang sampagita, kaya hindi pa bumabalik. Habang hinihintay natin siya, maligo ka muna, Kylie. Nandun sa likod bahay ang poso. Maiwan muna kita at ikukuha kita ng maisusuot mo. Pahayag ng matanda. Sige po. Tugon ko. Bumuntong hininga muna ako. Bigla din pumasok sa aking isipan sila inay. Paano ko kaya sila makakausap? Nag-aalala ko sa kalagayan nila. Lumakad ako patungo sa poso upang maligo. Hindi naman ako nagtagal sa aking paliligo. Isinuot ko rin ang damit na ipinaharam sa akin. Lola? Lola Nida? Nandito na po ako. Narinig kong sigaw ng isang babae. Oh, apo, nandito ko na pala. Wika ng matanda sa batang babae.
Lola, hindi na naman naubos ang aking panindang sampagita. Malungkot na wika ng dalagita. Ayos lang iyan na po. Meron na tayong pagkain ngayong gabi. Sagot ng matanda. Nabaling ang tingin sa akin ng batang babae. May pagtataka sa kanyang muka kaya magaan akong umiti rito. Sino po siya, Lola? Tanong nito. Hi, ako si Kylie. Pakilala ko. Napansin kong umiti rin siya sa akin noong nagpakilala ako. Ako naman po si Nana, Ate Kylie. Pakilala rin nito sa akin. Sige na apo, magbihis ka na at nang makakain na tayo ng hapunan. Singit naman ni Lola Nida. Ay Lola, kanina meron nagkakagulo sa simbahan. Parang meron silang hinahanap. Saka mga armado sila. Kwento ni Nana. Bigla akong kinabahan sa kwento ng bata. Mukhang alam ko na kung sino ang sinasabi nito. Nandun pa ba sila nung umalis ka, apo? Opo, nandoon pa po sila nung umalis ako. Medyo natakot nga ako, Lola, dahil yung gwapong lalaki, galit na galit. Narinig ko din na wag daw babalik nang hindi nakikita si Miss. Wika ni Nana. Tumikim muna ako bago umimik. Hindi mo ba narinig ang pangalan noong babae? Tanong ko. Hindi po ate. Ang tanging narinig ko lang ay Miss na binanggit ng isang kasama noong gwapong lalaki. Sagot sa akin ni Nana. Tumango lamang ako rito. Nakaramdam ako ng kaba. Ano pa kayang kailangan sa akin ni Kiefer? Kailan ba niya ako titigilan? Hala, sige, kumain na tayo mga apo. Nang makapagpahinga na tayong lahat. Wika ni Lola Nida. Sabay-sabay kaming dumulog sa munting kusina upang kumain ng hapunan. Masayang nagkukwento si Nana kaya panay ang ngiti at ang uko rito. Pagkatapos kumain ay tumulong din ako sa pagliligpit ng mga kinainan namin at si Lola Nida ay pinagpahinga ko na lalo at matanda na rin ito. Agad akong niyaya ni Nana sa munting kwartong kasya kaming tatlo. Magkakatabi kami sa iisang papag. Kasya naman kami rito. Kailangan ko muna ipahinga ang aking isip. Bukas ko nalang iisipin ang mga dapat kong gawin. Nagising akong wala na ang maglola sa akin tabi. Napasarap ang tulog ko kaya hindi ko sila namalayang bumangon na. Kaya bumangon na rin ako upang pumunta sa kusina. At doon ko nakita ang maglola na naghahanda ng almusal. Halika na Kylie, kumain na tayo. Pagyaya sa akin ni Lola Nida. Agad na dumulog ako sa hapagkainan at sabay-sabay na muli kaming nag-agahan. Ako na rin ang nagpresentang maghuhugas ng plato. Ayaw pa nga pumayag ni Lola Nida ngunit sadyang makulit ako. Kylie, aalis muna ako. Pupunta muna ako sa bayan at bibili din ako ng bigas natin. Titingnan ko rin kung nandoon pa ang mga naghahanap sa'yo. Wika ni Lola Nida. Maraming salamat po Lola. Sa tulong niyo sa akin, tatanawin ko pong utang na loob ito. Ani ko rito. Walang anuman Kylie. Alam ko may dahilan ka kaya tumakas ka sa mga humahabol sa'yo. Hindi na ako magtatanong pa sa'yo, Iha. Dahil tingin ko naman sa'yo ay isa kang mabuting babae. Huwag ka nalang muna lumabas ng bahay, Iha. Paalala nito sa akin bago lumabas ng bahay. Opo. Magalang na sagot ko. Ngunit agad ko itong tinawagan. Lola Nida. Bakit, Kylie? Tanong nito. Agad kong kinuha ang pera sa aking bulsa at ibinigay sa matandang babae. Nagulat pa nga ito sa aking iniaabot. Pandagdag po sa mga bibilhin niyo, Lola. Wika ko. Ang dami naman ito, Kylie. Nahihiyang wika nito. Bumili ho kayo ng maraming bigas at mga groceries para po makapagpahinga kayo ng medyo matagal dito sa bahay, Lola. Sabi ko sa matanda. Nakaipon ako sa mga ibinibigay na pera sa akin ni Kiefer. Kung tutuusin, pwede na ako magtayo ng kahit maliit na grocery store. Ngunit ang aking balak ay napako dahil sa kagagawa ni Kiefer. Ang walang hiyang lalaking iyon. Hindi ko alam kung bakit pa ako hinahabol. Pansin ko namang nagsasawa na ito sa akin. Tumingin ako kay Lola Nida. Alanganin pa nga nitong kinuha ang pera. Kaso pinagpilitan ko lang talaga dito. Agad na itong umalis sa aking harapan. Hindi pa nagtatagal ay narinig ko ang boses ni Nana. Ate Kylie! Ate Kylie! Pagtawag ni Nana. Bakit, Nana? Tanong ko. Ikaw po bang hinahanap ng gwapong lalaki? Tanong nito. Nagulat ako sa tanong nito. Bigla din kumabog ang dibdib ko. Paano mo naman nasabing ako iyon? Tanong ko dito. Kasi po narinig kong binanggit ang pangalan na Kylie. Tapos natanong ko saan lugar nandoon. Hindi ko na po naintindihan dahil nag-i-English na po yung gwapong lalaki. Lagot na. Mahina ako sambit. Nana, pwede mo ba ako samahan sa bayan? Tanong ko rito. Oo naman po. Magalang na sagot nito. Baka meron ka dyan na pwede kong itabon sa aking mukha, Nana.
Alam mo naman, matanda sikat ang araw ngayon. Wika ko. Ay, saglit lang po, hanapin ko ang balabal ni Lola. Wika nito. Ate Kylie, pwede na po ba ito? Tanong nito. Oo, pwede na yan. Akin na makaalis na tayo. Wika ko. Todo ang dasal ko na sana hindi ako makita ni Kiefer. Kailangan ko rin kausapin si inay. San ba dito may telepono? May gusto lamang akong kausapin. Tanong ko kay Nana. Ate Kylie, meron po doon Sabay turo nito sa isang malaking tindahan kaya nagmadala akong lumapit doon at upang makitawag. Tanda ko naman ang number ni inay kaya madali ko lamang itong natawagan. Mabilis naman itong sinagot iyon. Hello? Boses ni inay. Inay, si Kylie po ito. Wika ko. Kylie, nasan ka ngayon? Diyos ko anak, patawad hindi kami nakaalas dahil hinarang kami ng mga tauhan ni Kiefer. Wika ng aking ina. Bigla ko nang hina sa aking nalaman. Kaya man pala hindi nakarating sila inay at halos 2 oras ako naghintay dahil sa kagagawa ni Kiefer. Paano nalaman ni Kiefer ang plano namin ni inay? Ang akala ko bukas pa ang dating nito. Bakit biglang sumulpot ko saan kami magkikita ni na inay? Kylie anak, nandyan ka pa ba? Tanong ng inay ko. Opo inay. Malungkot kong sagot. Anak, nagkita na ba kayo ni Kiefer? Dumating po siya kanina, inay, kung saan tayo magkikita. Mabuti lang po't nakatakas ako. Sagot ko. May mga nagpunta rito kanina at hiniram pa nga itong cellphone ko. Tapos nakita kong binuksan nila pero agad yung ibinalik sa akin. Pahayag ni inay. Ho? Bulalas ko. Anak ng toko. Alam ko may inilagay sila sa cellphone ng inay ko. Sige po inay, ibababa ko din po itong telepono. Mag-iingat kayo. Wika kong kabado ang tinig. Nana, doon tayo sa tagong lugar. Pakausap ko rito. Ate Kylie, bakit? Tanong nito. Mamaya ko na ipaliliwanag sa'yo. Bilisan mo, Nana. Wika ko. Kaya dali-dali kami tumakbo papunta sa tagong lugar upang hindi kami makita ng mga tauhan ni Kiefer. Malakas pa naman ang pang-amoy ng lalaking iyon. Ano nangyayari sa'yo, Ate Kylie? Tanong nito. May mga humahabol sa akin, Nana. At tama ang hinala mong ako ang hinahanap ng mga nakitabol lalaki. Ah, yun pong gwapo lalaki? Saka bakit kayo nahabol, ate? Siguro naman ay mahal ka nung gwapo kayo nahabol ka, ate. Nana, hindi lahat ng hinahabol ay mahal na agad. Malay mo ay may gusto lang kunin. Wika ko. Ah, hindi ko maintindihan, Ate Kylie. Wika nito. Palang araw, maunawaan mo rin ako, Nana. Sagot ko. Nana, mauna ka nang umuwi at baka nandoon na si Lola Nida. Wika ko. Hindi ka ba sasabay sa akin umuwi, ate? Tanong nito. Mauna ka na, Nana. Susunod ako mamaya. Hihintayin ko lamang na makaalis sa mga humahabol sa akin. Sige, Ate Kylie. Mag-iingat ka, ha? Wika nito. Kunin mo ito, Nana, at ibigay mo kay Lola Nida upang hindi na siya magbote at dyaryo. Magagamit niyo ang perang iyan, Nana. Itago mong mabuti at baka mawala. Wika ko. Ate, maraming salamat. Wika nito. Sige na, Nana. Umalis ka na. Susunod din ako. Wika ko. Ate Kylie, hihintayin kita. Wika nito. Huwag mo akong hintayin, Nana. Wala kasing kasiguraduhan kung makakasunod pa ako. Wika ko. Mag-iingat ka, Nana. Alagaan mo, lola mo. Wika ko. Hindi mo na ako lumabas. Mahirap na at baka nandyan lang sa tabi-tabi sila Kiefer. Nagugutom na rin ako dahil panay ang kulo ng tiyan ko. Saan kaya ako pwedeng kumain dito? Inayos ko muna ang balabal na suot ko upang walang makapansin sa mukha ko. Siguro ipupunta muna ako ng banyo para maayos ko ang balabal. Hindi pwedeng dito ko ayusin. Baka may makakita sa akin. Nakakita naman agad ako ng CR at dali-daling pumasok sa loob. Nakita kong may mga babae ang kinikilig habang nag-uusap. Kaya nakinig lang ako sa usapan ng mga ito. Grabe girls, ang gwapo talaga ni Mr. Crimson. Bakit kaya nandito siya, no? Tanong ng isang babae. Parang meron silang hinahanap kasi maraming tauhan ang kasama niya. Sagot naman ang kausap nitong babae na naka-blonde ang buhok. Napaunat bigla ang likod ko sa mga narinig kong usapan ng mga babae. Kaya nagmadali ako lumabas ng CR upang maghanap ng makakainan sapagkat nagugutom na talaga ako. Agad naman ako nakakita at pumasok sa loob ng restaurant. Sa pinakasulok ako pumasto. Tinawag ko ang waiter at umorder ng pagkain. Hindi naman nagtagal ay natatanaw ko na agad ito na papalapit na sa akin. Mama,
Heto na po ang order niyo. Wika ng waiter na nagdala ng order ko. Thank you. Wika ko. Kailangan ko magmadaling kumain para makaalis na ako sa lugar na ito. Sweetheart, did you miss me? Nagulat ako sa biglang sumulpot sa harap ng table na kinakainan ko at umupo din ito. Kiefer? Bulalas ko pero pansin ko'y ako lamang ang halos nakarinig sa sinabi ko. Yes, I am. Sweetheart. Nakangising wika nito pero nakikita ko sa mata nito ang babala. Kaya bigla akong kinabahan kay Kiefer. Tumingin ako sa kaliwa at sa kanan at nakita ko ang mga tauhan nito. Iniisip siguro na baka bigla akong tumakbo. Lagot ako nito. Ang tanging dasal ko ay sana'y mumukha ang lupa at lamunin ako upang makaligtas na sa pangil ni Kiefer. Hey, Kiefer. Alanganin kong pagbati sa binata. Nagulat ako nang hawakan ako nito sa pulusuhan at sa pilitang itinayo. Let's go, Kylie. Don't waste my patience. I warn you, Kylie. Wala akong magawa nang sapilitan akong hilahin ito palabas ng restaurant. Ngunit hindi pa kami nakakalayo sa restaurant nang marinig ko ang mga putok ng baril. Again, bulong ko. Lord Kiefer, ito po ang susi at umalis na po kayo ni Miss Kylie. Wika ng tauhan nito. Nakita kong kinuha nito ang susi at hinila ako papalapit sa kotse nito. Get in the car, sweetheart. Utos nito. Lord, si Edgar Diaz ang may gawa ng pamamaril sa inyo. Wika ng isang tauhan. Hindi pa rin pala nadadala ang gago. Narinig kong wika ni Kiefer. Sige, kayo nang bahala dito. Wika ni Kiefer sa mga tauhan nito. Mag-iingat po kayo, Lord, at baka may makasalubong kayo ng mga tauhan ni Diaz o baka nagbabantay sa daraanan ninyo. Agad kaming pumasok ni Kiefer sa kotse nito. Bigla itong tumingin sa akin. Nagulat pa nga ako nang bigla akong halikan sa akin mga labi. Mapusok na halik ang ibinigay nito sa akin. Kiefer, nakakahiya. Baka makita tayo ng mga tauhan mo. Awat ko sa binata. So? Bulong nito at pinagpatuloy ang paghalik sa labi ko. Ngumisi lang ito sa akin. Alalahanin mong malakang kasalanan mo sa akin, Kylie. Hindi ako makaimik sa sinabi nito. Umayos na rin ito ng upo upang mag-drive ng kotse. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang mga armadong mga lalaki na nakabantay sa gitna ng kalsada. Kiefer, merong nakabantay sa kalsada. Paano tayo makakadaan? Tanong ko. Ngunit hindi ito nagsalita pero kita ko ang mariin itong hawak sa manibela ng kotse. Nagulat ako nang may inihagas si Kiefer at bigla itong sumabog sa mga nakaharang sa amin. Yumuko ka, Kylie! Sigaw ni Kiefer sa akin dahil patuloy kaming binabaril ng mga tauhan ni Diaz. Bakit ka tumigil, Kiefer? Tanong ko. At nakita kong kumuha na ito ng baril. Hey, Kiefer, saan ka pupunta? Tanong ko sa binata. Dito ka lang, sweetheart, at walang bababa ng sasakyan. Bili nito. Nagmamadali naman itong bumaba ng kotse. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga putok ng baril at tingin ko'y nakikipagsabayan ito sa mga kalaban. Sobrang kaba ng dibdib ko ng mga oras na ito, kaya pumapasok sa aking isipan na baka dito na ako mamamatay. Tumigil ang mga putok ng baril, kaya bigla akong lumingon. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse nang marinig ko ang boses ni Kiefer. Where are you going, Kylie? Galit na tanong ni Kiefer. Titingnan ko lang kung bakit biglang tumigil ang putok ng baril. Palusot ko sa lalaki, ngunit sumama lamang ang tingin nito sa akin at agad na pumasok sa loob ng kotse. Narinig ko rin ang paglak nito ng pinto sa akin tabi. Kiefer, may dugo ka sa balikat mo. Bulalas ko na may kaba sa akin dibdib. Hindi na ito nagsalita at patuloy lang sa pagdadrive ng kotse. Nagtataka ako kung bakit iba ang tinatahak namin daan. Hindi ito papunta sa asyenda ni Kiefer. Hindi nagtagal ay tumigil kami sa isang hindi kalakihang bahay. Pansin ko na walang tao rito. Bumaba ito ng kotse at umikot sa kabilang side upang pagbuksan ako ng pinto. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Pansin ko ring malinis ang loob nito. Nagulat ako nang bigla itong nagubad ng damit. Come here, sweetheart. Pagtawag nito sa akin. Ha? Wika ko. Sweetheart. Pagtawag muli nito. Kahit kinakabahan ay lumapit pa rin ako rito. Humiga naman ito sa sopa at iniabot sa akin ng bulak at alcohol. Nanginginig ang kamay ko habang ginagamot ko ang sugat ni Kiefer. Huwag kang kabahan, sweetheart. Sugat lamang iyan. Sabi niya habang nakapikit ang mga mata.
Naramdaman ko ding humawak ito sa aking bewang pero wala namang ginawang kahit na ano, kundi ang humawak lamang doon. Ano ba itong pumapasok sa utak ko? Natapos ko ng gamutin ang sugat ni Kiefer pero nakapikit pa rin ito. Nakatulog na siguro. Mukha kasing antok na antok ang lalaki. Tumayo ako upang pumasok sa nag-iisang kwarto. Ito lang kasi ang tanging kwarto na meron sa bahay na ito. Pumunta ako sa banyo para maligo dahil malagkit ang buong katawan ko. Paglabas ko ng CR ay nakita kong nakadapa si Kiefer sa kama. Mabuti na lang at bumangon na ito. Wala akong susuoting damit kaya naghanap ako ng damit ni Kiefer upang hiramin. Isasara ko na sana ang cabinet nang may humalik sa likod ko. Nilukob ako ng kaba lalo at nakatapos lamang ako ng tuwalya. Kiefer! Saway ko sa binata pero hindi ito nagsalita at patuloy lamang sa paghalik sa likod ko. Lumayo ako dito dahil iba na ang nararamdaman ko. Tila nagiinit ang buong katawan ko. Mahigpit na hinawakan nito ang bewang ko at patuloy na hinalikan ang aking batok. Naramdaman ko rin ang sawa na matigas nang tumusok sa aking likuran. Kiefer, magbibihis na muna ako. Wika ko sa lalaki. Mamaya ka na magbihis, sweetheart. Paos na bulong nito. Tinanggal nito ang tuwalya na tumatakip sa katawan ko. Naging malikot ang kamay niya. Gumapang ang mainit na labi nito sa aking leeg. Wala na. Lunod na ako sa mga halik ni Kiefer. Wala na akong kawala kay Kiefer Crimson. Kiefer, bulong ko. Oh Kylie, I miss you so much. Bulong nito. Siguro tatanggapin ko na lang kung sakali magsawa na si Kiefer sa katawan ko. Alam kong may hangganan din ito. Nakatulog kami ni Kiefer na parehas pagod ang mga katawan dahil sa pagniniig namin. Nagising akong walang Kiefer sa akin tabi kaya bumangon ako sapagkat nagugutom na ako. Hindi na nga kami nakakain ni Kiefer ng hapunan. Nag-shower muna ako para naman sumiglang katawan ko kahit papaano. Bumaba ako upang maghanap ng makakain sa kusina. Nakita kong merong mga pagkain ang nakalagay sa mesa. Asan kaya si Kiefer? Mahina akong sambit. Lumibot ako sa buong bahay upang hanapin ito pero wala akong makitang Kiefer. Pumasok ulit ako sa kabahayan, baka sakaling nandoon lamang ito sa loob. Kumunot ang noo ko nang makita ko meron pang isang silid sa dulo. Akala ko isang kwarto lang meron dito. Yun pala ay may iba pa. Lumapit ako doon at marahan ko itong itinulak. Nakita ko si Kiefer na nakatitig sa isang frame na may larawan. Alam ko ang nasa larawan ay si Sheena. Nasasaktan ako dahil kahit patay na si Sheena ay patuloy pa rin itong minamahal ni Kiefer. Kiefer, pagtawag ko sa lalaki. Lumingon ito sa akin at nakita ko nagdilim ang mukha nito nang makita ako. What are you doing here, Kylie? Tanong nito. Hinahanap kasi kita, Kiefer. Sagot ko. Lumabas ka na, Kylie. Hintayin mo na lang ako sa labas. Malamig na wika nito. Sino siya, Kiefer? Tanong ko sa picture na hawak nito. Huwag mo nang alamin kung sino siya, Kylie. Malamig na wika nito. Pero hindi pa rin ako nagpaawat. Gusto kong malaman ang totoo kahit na masakit sa akin. Siya ba ang babaeng minamahal mo, Kiefer? Tanong ko. Hindi ka ba talaga titigil, Kylie? Sige, gusto mong malaman ang totoo? Yes, she is the only woman I love. Pinilit kong huwag umiyak sa harap nito kahit sobrang sakit sa akin ang mga binitawang salita nito. Ano ako sa buhay mo, Kiefer? Tanong ko dito. Hindi ito nagsalita. Tumalikid ito sa akin at humarap sa bintana. Isa lang ba akong parausan o tagabigay ng aliw sa'yo, Kiefer? Tanong ko sa lalaki. Yes. Masakit na wika nito. Isang maikling salita nito na sobrang sakit para sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ako lulugar sa buhay nito. Lumbas muna ako ng bahay upang makasagap ng sariwang hangin. Kailangan ko muna maglakad-lakad upang makapag-isip na maayos. Umalis ako sa bahay ni Kiefer upang hindi tumakas. Gusto ko lang makapag-isip ng tama. Talo ko kung tatakas ako. Hindi ako magpapakita kay Kiefer na mahina ako. Alam ko na ngayon na obsession lang ang nararamdaman ni Kiefer sa akin dahil magkahawig kami ng babaeng mahal nito. Inayos ko ang sarili ko dahil kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Kiefer. Ngayon kasi ang balik namin sa asyenda. Kanina pa kita hinahanap ah. Saan ka pumunta? Tanong ni Kiefer. Hindi pa nga ako halos nakakapasok sa loob ng bahay, ay sermo na agad ang bumuwad dito sa akin. Aalis na ba tayo? Tanong ko sa binata. Kumain na muna tayo bago tayo umalis. Sabi nito. Busog ako, Kiefer. Ikaw na lang kumain. Wika ko. Kanina gutom ako pero ngayon nawala na ang pagkagutom ko.
Narinig mo ba sinabi ko sa'yo, Kylie? O kailangan ko bang ulitin ito sa'yo? Galit na tanong nito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay susundin kita, Kiefer. Kung gusto mong kumain, bahala ka. Simula ngayon, ay kanya-kanya na tayo, Kiefer Crimson. Kumunot ang noon nito habang nakatingin sa akin. Huwag mong hintayong mapuno ako sa'yo, Kylie. Mapuno ka? Wala akong pakialam. Saka oras na makaalis muli ako rito, hindi na ako magpapakita sa'yo. Subukan mo lang, Kylie. Baka magsisi ka. Alam mo bang napupuno na ako sa'yo? Tumingin ako dito ng masama. Mr. Crimson, huwag mo ring hintayong mapuno ako sa'yo. Dahil oras na makakuha ko ng baril o kutsilyo, ay magpapakamatay na lamang ako at siguro naman, hindi mo na ako mahahabol sa kabilang buhay. Nakita kong umigting ang panga nito. Bigla akong tumayo upang lumabas na ng kusina. Kylie, saan ka pupunta? Galit na tanong ni Kiefer. Dito, maghahanap ng lalaki na magiging asawa ko upang hindi mo na ako bulin pa. Sigaw ko. Subukan mo lang, Kylie. Banta nito. Talagang susubukan ko, Mr. Crimson, dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Kylie! Sigaw ng lalaki. Miss Kylie, kailangan na po natin makauwi at mukhang malakas ang ulan na parating. Wika ni Nora nang may pag-aalala. 2 araw na akong pumupunta dito sa ilog. Mas gusto ko dito magtigil kaysa makasama ko sa bahay si Kiefer. Simula kasi nang umamin ito na mahal pa rin ito si Sheena at isa lamang pala akong parausan nito ay malaking ipinagbago nito. Kung dati galit na galit si Kiefer sa tuwing aalis ako ng walang paalam, ngayon ay iba na dahil ayos lamang dito kung umalis ako anumang oras. Sa tingin ko ngayon nagsasawa na ito sa akin. Siguro hinihintay ko na lamang na palayasin ako dito sa bahay niya. Miss Kylie, tayo na po. Parating na malakas na ulan. Wika ni Nora. Kaya tumayo ako upang umalis na dahil parating na nga ang sinasabi ni Nora na malakas na ulan. Hindi pa kami halos natatagalan sa paglalakad nang bumuhos ito. Miss Kylie, bilisan po natin. Tura ni Nora na may pag-aalala ang muka. Ano ka ba? Basa na rin lang naman tayo ng ulan, kaya huwag na tayo mag-alala. Wika ko habang nakangiti pa. Baka po kasi magkasakit kayo, Miss Kylie, at siguradong magagalit na po sa akin si Lord Kiefer. Tura nito. Hindi yun magagalit. Akong bahala sa'yo, Nora. Diyos ko, Kylie, bakit nagpaulan ka? Hala, sige, umakyat ka na sa kwarto mo at maligo ka na. Naku, baka magkasakit kang bata ka. Sermon sa akin ni Nay Zelda. Nakita kong pababa ng hagdan si Kiefer pero tuloy-tuloy lamang itong bumaba na kahit nga sulyap sa akin ipinagdadamot na nito. 8:00 ng gabi nang lumabas ako para kumain dahil nagugutom na ako. Laki ang gulat ko pa nga nang makita ko si Nanay Zelda na may bitbit na basag na bote ng alak. Ano po nangyari dyan, Nay Zelda? Tanong ko. Naku, ewan ko ba dyan kay Kiefer? Kung anong problema, mag-iinom ng alak tapos sa mga botang binabasag. Kahit nga baso pinagbababasag din. Ako tuloy nahihirapang maglinis. Ilang araw na nga niya ginagawa ang pagbabasag. At kung laging babasagin ni Kiefer ang mga baso ay siguradong wala nang matitirang gamit dito sa bahay. Umiiling na wika ni Nay Zelda. Hindi na lamang ako nagsalita sa sinabi nito. Sigurado akong dahil kay Sheena kaya naging ganoon si Kiefer. Hindi naman ako nagtagal sa kusina. Bigla akong nawala ng ganang kumain. Nakailang subo lamang ako para naman kahit papaano ay may laman ang aking tiyan. Paglapat ng likod ko sa kama ay agad akong dinalaw ng antok. Masarap din kasing matulog ngayong gabi sapagkat malamig at malakas ang ulan sa labas. Kalaliman ng gabi, pakiramdam ko'y parang may humahalik sa akin pero hindi ko maimulat ang aking mga mata. Panaginip ba ito? Malabo naman na pupuntahan pa ako ni Kiefer dahil nagsasawa na ito sa aking katawan. Pero bakit nagugustuhan ko ang mga haplos nito at halik sa akin? Kailangan ko magising dahil ayoko managinip na ibang lalaki ang aking kaulayaw. At ang si Kiefer lamang ang gusto kong makasama kahit sa panaginip. Anong gagawin ko upang magising ako? Shit bakit nag-iinit ang buong katawan ko? May ipagtataka sa aking sarili. Ako ba yung umuungol na yun? Bigla akong kinabahan ng dahan-dahan itong pumasok sa loob ko. Please, huwag kang pumasok. Pagmamakaawa ko sa lalaki nasa panaginip ko ngunit hindi ito nakinig at patuloy pa ring pumasok sa loob ko. Parang gusto ko na lamang lumuha. Nagsimula na nga itong gumalaw sa ibabaw ko at tila may musika na sinasabayan. Alam kong panaginip lamang ang lahat ng ito ngunit pakiramdam ko'y nagkasala ako kay Kiefer. Natapos na kami sa aming pagniniig ng lalaki sa aking panaginip. Ramdam ko rin ang pagsabog nito sa loob ko. Marindin akong hinalikan sa aking labi bago ito tuluyang umalis sa ibabaw ko.
Meron itong sinasabi pero hindi ko naman naririnig. Pakiramdam ko kasi pagod na bagod ang aking katawan. Nagising ako na para bang may kakaibang nangyayari sa akin. Nakaramdam din ako ng pagod at sakit sa akin, Jewel. Hindi kaya may pumasok dito sa kwarto ko kagabi at ginahasa ako habang natutulog? Diyos ko, huwag naman sana. Baka magpakamatay na lamang ako kung totoo ngang nangyari iyon. Tumayo ako upang magpunta sa banyo. May usapan kasi kami ni Nora na magsisimba. Gusto ko rin kasing puntahan na maglola na tumulong sa akin dati. Kylie, meron ka bang pupuntahan at bis na bis ka? Tanong ni Zelda sa akin. Magsisimba po kami ni Nora. Dumating na po ba siya? Tanong ko. Oo, kanina pa. Kumain ka na muna bago umalis. Tama-tama, sumabay ka ng kumain kina Kiefer at Eva. Wika ng matanda. Sa labas na naman po ako kakain ni Zelda. Wika ko. Tumingin ito sa akin na nakakunot ang noo. Nagpagupit ka ba ng buhok, Kylie? Tanong ni Zelda. Opo, Nay. Nung isang araw lamang po, at pinalagyan ko rin po ng kulay na light brown. Bagay po ba? Tanong ko na nakangiti. Oo, Iha, lalo kang pumuti. Hindi mo nakamukha si Sheena kung ganyan ang buhok mo tapos mayroon pang kulay. Wika nito. Kaya nga ganito ipinagupit kong buhok upang walang makapagsabi na kamukha ko si Sheena. Sambit ko. Tama lang ang iyong ginawa, Kylie. Wika nito. Ngayon ko lang kasi inulugoy ang buhok ko. Lagi ko kasi itong itinatali kaya hindi agad napansin na maikli na ang aking buhok. Ganun din ang kulay nito. Hinila ko ni Zelda papuntang kusina kung saan naroroon sila Kiefer na kumakain ng umagahan. Kahit sabihin ko na sa labas na lamang ako kakain ay ayaw naman itong pumayag. Napatingin sa akin ang dalawang nilalang na nag-uusap. Pansin ko ring madilim ang mukha ni Kiefer. Mukhang ayaw ako makita nito kaya nag-alangan tuloy akong dumulog sa pagkainan. Hindi ko alam kung anong problema ng lalaking ito. Hey Kylie, pagbati sa akin ni Eva. Nagtataka ko rito dahil bigla na lamang bumait sa akin. Bagay sa'yo ang gupit ng buhok mo. Tapos pinalagyan mo pa ng kulay na light brown. Kaya lalo kang gumanda. Papuri nito na lalong ipinagtaka ko. Salamat. Nahihiya akong wika. May pupuntahan ka ba, Kylie? Tanong na Eva. Oo, magsisimba kami ni Nora. Sagot ko. Tumango lamang ito sa akin at ipinagpatuloy na ang pagkain. Mukhang masama pa rin ang timpla ng itsura ni Kiefer kaya hindi ko na lamang ito pinansin. Kumain lang ako ng konti para lang malagyan ng laman ng aking tiyan. Baka kasi bigla ako magutom mamaya sa loob ng simbahan. Mauna na ako sa inyo. Paalam ko kay Kiefer at Eva. Bakit konti lamang kinain mo, Kylie? Puna sa akin ni Eva. Doon na lamang ako kakain sa labas kapag ginutom ako. Katwiran ko. Tatayo na sana ako nang biglang nagsalita si Kiefer na aking ikinagulat. Wala nga alis ng bahay. Galit na bulalas ni Kiefer. Magsisimba lang kami ni Nora. Babalik din kami. Wika ko. Hindi ka naman siguro bingi, Kylie, para hindi marinig ang aking sinabi. Asik nito. Pero Kiefer, wala nang pero-pero, Kylie. Walang aalis ng bahay. Naintindihan mo ba ako? Galit itong tumayo upang umalis sa hapagkainan. Nakasimango tuloy ako at masama ang loob. Unawain mo na lamang siya, Kylie. May sumpong eh. Wika ni Eva at tinapik pa ako sa balikat bago umalis sa kusina. Miss Kylie, aalis na po ba tayo? Tanong sa akin ni Nora. Hindi na tayo matutuloy. Malungkot kong wika. Bakit, Miss Kylie? Bihis ka na tapos hindi pa tayo matutuloy? Turuan nito na may pagtataka. May topak ang amo mo kaya akong napagbalingan niya. Nadamay tuloy ang pag-alis natin. Sayang naman. Wika ni Nora. Sa susunod, sure ako na matutuloy na tayo. Turuan ko kay Nora. Pumanik na ako sa silid ko upang magpalit ulit ng damit. Sayang lang ang aking forma. Hindi rin pala matutuloy. Nakakainis naman. Nagulat pa ako nang madatnan ko si Kiefer sa loob ng kwarto. Nakita ko rin na hawak nito ang dadalhin ko sanang maliit na bag. Bakit kaya nasa kanya iyon? Iniwan ko yun sa sofa kanina bago ako kumain. Nagulat ako na ibuhos nito ang nakalagay sa loob ng bag at sumabog ang laman noon at isa-isang kinuha ang mga binili kong lipstick. Teka lang muna, Kiefer. Anong gagawin mo dyan? Bakit ka gumagamit nito, ha? May lalaki ka ba? Kaya ka nagpapaganda ng sobra? Galit na sigaw ni Kiefer. Napangangako sa mga sinabi nito sa akin. Kinuha din ito ang mga paper bag na mayroong mga damit na binili ko. Diyos ko, ano bang nangyayari kay Kiefer? Tanong ko sa aking isipan. Nakita ko ring isa-isang inilagay sa basurahan ng mga damit na maliliit ang tela.
Sayang naman ang mga damit. Hindi ko man lang naisuot ang mga iyon. Ano nangyayari dito? Tanong ng tiyahe ni Kiefer na bigla na lang sumulpot. Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko rin alam kung anong problema ni Kiefer. Oh my God, Kiefer! Ano ba yung ginagawa mo? Gulat na wika ng tita nito. Lumabas ka na, tita. Galit na wika ni Kiefer. Pero Kiefer, hindi naman tamang ginagawa mo. Turan ulit ng tita ni Kiefer. Inuulit ko, tita. Lumabas ka sa silid na ito. Sumigaw si Kiefer. Hindi makapagsalita ang tita ni Kiefer. Walang imik na lumabas ito ng silid. Bigla akong kinabahan sa nakikita kong galit sa mukha nito. Lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa panganang mariin. May lalaki ka ba, Kylie? Galit na tanong nito. Wala, Kiefer. Umiiyak na wika ako. Siguraduhin mo lamang na wala kang lalaki. Dahil oras na malaman kung may lalaki ka, papatayin kita. Pagbabanta nito, mariin itong hinalikan ng labi ko. Kiefer, nasasaktan ako. Wika ko. Hawak pa rin kasi nito ang pangako. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, Kylie. Oras na malaman kung may lalaki ka. Pagbabanta nito, sinakop nitong muli ang labi ko. Mariin at mapagparusang halik ang ginawa nito sa akin. Nalasahan ko pa ang dugo dahil kinagat ito ni Kiefer. Ito na ba ang tunay na Kiefer? Tanong ko sa akin sarili. Totoo nga kaya ang sinasabi ng ibang tao na matapang ito at kahit ang isang babae, kaya nitong saktan? Ito bang aking kapalaran sa kamay ni Kiefer? Miss Kylie, aalis na raw po kayo ni Ma'am Alma. Pagtawag sa akin ni Nora. Sige, susunod na ako. Sagot ko. Nagiya kasi ang tita ni Kiefer na magbonding daw muna kami bago siya bumalik sa Canada. Mabait naman pala ito at maayos na din akong kinakausap nito at ito pa nga ang nagsabi na habaan ko ang pasensya ko kay Kiefer. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami nag-uusap ni Kiefer. Mabuti nga at pumayag ito na lumabas ako ng bahay. Sa bagay kasama naman kasi ang tita nito. Agad kaming sumakay ng van upang magpahatid sa pupuntahan namin. Nag-usap na ba kayo ni Kiefer? Tanong ng ginang. Hindi pa po. Malungkot kong sagot rito. Ay, ewan ko ba sa batang iyon? Ang may kagagawa nito ay si Sheena, kaya wala nang tiwala sa mga babae si Kiefer. At pati ikaw ay nadadamay. Basta't lakasan mo lamang ang loob mo at huwag kang bibitaw, Kylie. Alam kong darating ang araw na magiging masaya rin kayo ni Kiefer. Pagbibigay nito sa akin ng payo. Sana nga po, Ma'am Alma. Naku, tita na lamang itawag mo sa akin dahil darating ang araw, magiging pamangkin na rin kita. Wika nito. Sige po, tita. Nahihiya ko pong sagot. Nagulat kami na biglang mag-preno ang driver na sinasakyan namin, kaya nagtataka akong tumingin sa unahan. Ano nangyayari, Jose? Tanong ng tita ni Kiefer. Ma'am, meron pong 2 van ang humaharang sa daraanan natin. May pag-aalalang wika ng driver. Ha? Panabay na wika namin ni Tita Alma. Bilisan mo, Jose, at bumalik tayo sa asyenda. Kaya lang ay biglang binaril ang gulong ng van na sinasakyan namin kaya nataranta kaming parehas ni tita. Diyos ko po! Sagaw ni Tita Alma. Kahit ako'y natatakot na rin at hindi ko alam kung ano ang dapat na gawin. Nakontak mo na ba si Kiefer? Tanong ni Tita Alma. Hindi ko po matawagan si Lord Kiefer, kaya si Linda na lamang po ang kinukontak ko, Ma'am Alma. Sagot ng driver. Mas lalo lumakas ang kabog ng dibdib ko na makita kong papalapit sa amin ang mga armadong lalaki at sa pilitan na binubuksan ang pinto ng van. Binaril ulit ang van at walang kahirap-hirap na nabuksan nila ang pinto. Nagulat ako ng hatake na kung palabas ng van. Saan niyo dadalhin si Kylie? Malakas na sigaw ni Tita Alma. Umuwi na kayo at sabihin ninyo kay Crimson na hawak ng boss namin ang babae niya. Wika na isang armadong lalaki. Sa pilitan naman akong sinakay sa van. Diyos ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin o kung makakauwi pa ba ako ng buhay. Tumigil ang van sa isang hindi kalakihang bahay at sa pilitan akong pinababa ng sasakyan. Pagbaba ko ng van ay nakita ko agad sa Edgar Diaz. Nakangisi ito sa akin. Magaling. Maasahan ko talaga kayo. Akalain niyong nakuha ninyo ang babae ni Crimson? Wika nito. Agad na lumapit ito sa akin at tinitigan ako sa muka. Sabay iling ng ilang ulit. Akalain mo nga naman na ang babaeng bumangga sa akin noon sa barko ay isa palang babae ni Crimson? Sige na. Ipasok na siya sa loob at maganda kayo dahil nasisiguro ko na susugod dito si Crimson. Masayang bigkas ng lalaki. Malabo ang sinasabi mo na pupuntahan ako dito ni Lord.
Wika ko, kahit may kabasakin dibdib, kailangan kong gumawa ng paraan para makatakas dito. What do you mean, woman? Tanong nito na nakakunot ang noo. Simple lang, dahil hindi naman ako ang babae ni Lord Kiefer, Mr. Diaz. Pahayag ko. Hindi mo akong maloloko, babae. Asik nito sa akin. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ko sa iyo. Problema mo na yun. Ipasok ang babaeng yan. Malalaman natin mamaya kung nagsasabi nga siya ng totoo. Pero kung hindi ka naman pala babae ni Kiefer, ay mas lalo akong matutuwa. Tumitig pa ito sa akin at ngumisi. Lalo kong kinabahan sa klase ng mga titig nito lalo na sa katawan ko. Hindi naman nagtagal ay dinala ko sa isang kwarto. Inilak din ito ang pinto bago lumabas. Umupo ako sa maliit na kama at nag-isip kung paano makakaalis dito. Hindi ko rin alam kung ililigtas ako ni Kiefer o baka nga hayaan na lamang akong mamatay dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Edgar. Nakita kong meron itong dalang mga pagkain. Honey, kumain ka na muna. Mukhang nagsasabi ka nga ng totoo na hindi ka babae ni Crimson. Dahil gabi na wala pa rin Crimson ang dumarating dito. Wika nito. Tumingin ako dito. Kaya please, pakawalan mo na ako. Wala naman ako naging kasalanan sa iyo saka nagtatrabaho lamang ako kay Lord Kiefer bilang kasambahay. Pakiusap ko rito. Mas lalo ako magiging masaya sa aking nalaman na hindi ka babae ni Crimson sapagkat may balak ako sa iyo, honey. Wika nito. Lalo akong nawala ng pag-asa dahil wala rin pala akong balak pakawalan nito. Ito na ba ang aking kapalaran? Kumain ka na, honey. Damihan mo dahil ang payat-payat mo. Bukas ay aalis tayo. Dadalhin kita sa bahay ko. Wika nito. Diyos ko po, paano pa ako makakatakas dito? Ano ba namang kamalasan ang nangyayari sa aking buhay? Agad din naman na lumabas ng silid ang lalaki kaya inilibot ko ang aking paningin sa buong kwarto. Nakita ko ang dalawang bintana kaya lumapit ako dito. Shit, nakalock. Kaya yung isang bintana ang nilapitan ko. Parang gusto ko magdiwang sa tuwa ng mapag-alaman kong hindi ito nakalock. Narinig kong may nagbubukas ng pinto kaya dali-dali ako lumapit sa kama at nagpanggap na kumakain. Hindi ka pa rin tapos, honey? Tanong nito. Wala akong ganang kumain. Ang gusto ko lamang ay matulog at magpahinga. Malungkot na wika ako. Sige, matulog ka na dahil maaga tayong aalis bukas. Wika nito at umalis na sa kwarto. Naghintay muna ako na ilang minuto bago gumawa ng hakbang para makaalis sa lugar na ito. At nang alam kong tahimik na at wala nang papasok dito sa loob, ay nagmamadali akong tumayo upang lumapit sa bintana. Hindi kalakihan ang bintana pero sure akong kasya naman ako rito. Sumilip ako upang tingnan kung mababa lamang ang aking babagsakan. Nakahinga ako ng maluwag na hindi kataasan ang kahuhulugan ko. Kaya nagmadala ako umakyat sa bintana. Baka kasi may biglang pumasok at mahuli ako na tumatakas. Ito na ang pagkakataon ko na makaalis dito. Mahina akong napadaing nang bumagsak ako sa lupa. Nagkamali kasi ako ng talon. Kaya lang hirap na hirap akong tumayo pero kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Nakikita ko naman ang daan dahil maliwanag ang buwan kaya nagmamadali ako lumakad para makaalis sa bahay na pinagdalhan sa akin ni Diaz. Nakarinig ako ng putok ng baril at paglingon ko ay nakita ko ang mga tauhan ni Diaz na hinahabol ako. Kaya kahit masakit ang paa ay nagpumilit akong tumakbo ng mabilis. Dahil oras na maabutan ako ay siguradong wala na akong kawala sa mga ito. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko pero ramdam kong meron akong mga naaapakan na matitigas na bagay na lalong nagpapasakit sa akin talampakan. Wala akong suot na tsinelas. Mas makakatakbo ako ng mabilis kung walang sapin ng aking mga paa. Pumasok ako sa kakahuyan. Hindi ko alam kung ano lugar itong napuntahan ko. Ang mahalaga ay ligtas ako. Nagpahinga ako sa isang malaking puno dahil pagod na ako sa kakatakbo. Sabay pa ang pananakit ng mga paa ko. Ano na? Nahanap na ba ninyo ang babaeng iyon? Narinig kong wika na isang tauhan ni Diaz. Shit! Bulong ko. Halos hindi ako humihinga ng mga sandaling ito. Baka kasi biglang bumulaga ang mga ito sa aking harapan. Kailangan nating maibalik ang babaeng iyon at siguradong papatayin tayo ni boss. Lalo na't gusto niyang pakasalan ang babae ni Crimson. Narinig kong usapan ng mga humahabol sa akin. Demonyong Diaz iyon at balak pa akong asawahin. Naku, kailangan hindi ako magpakita sa mga ito dahil delikado ako kay Diaz. Bulong ko. Hanapin niyo! Nandiyan lamang iyon. Baka nagtatago. Sigaw pa ng mga ito. Shit! Sambit ko. Kailangan ko nang makaalis dito. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang kaysa magpakasal sa iyo, Diaz.
Umikot ang mata ko sa buong paligid. Mabuti na lamang at kahit papaano ay maliwanag ang buwan at may kunti pang pumapasok na liwanag dito sa kakahuyan. Bahala na, kesa naman makita nila ako dito. Lalo at ramdam kong palapit na sila. Tingnan niyo ang punong iyon. Nakita kong gumagalaw iyon at baka doon nagtatago. Hiyaw na isang tauhan ni Diaz. Naloko na po. Bulong ko. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako ng mabilis kahit ramdam ko ang matitigas na bagay na naaapakan ko. Wala akong pakialam kahit magkasugat-sugat ang mga paa ko. Kesa naman mahula ako at makuha ulit ni Diaz. Yung babae, habulin niyo! Hindi ako lumingon sa mga ito. Ang tanging nasa isip ko ay makaalis sa lugar na ito. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa kanila. Pero nagulat ako nang bigla akong bumulusok pa ibaba. Ito na ba ang katapusan ko? Mamamatay ba ako kung walang magliligtas sa akin? Ipinikit ko ang mga mata ko. Naramdaman kong bumagsak ang katawan ko sa tubig at tuloy-tuloy na bumulusok pa ilalim. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong lumangoy pa ibabaw. Kailangan lakasan ko ang aking loob. Lalo ang aking pangangatawan. Paano ang pamilya ko na nagmamahal sa akin? At si Kiefer na tanging lalaking minamahal ko. Kahit hindi dito sinuklian ang pagmamahal ko sa kanya, ay masaya na akong nakikita ang mukha nito. Pero paano? Nangihinang aking katawan. Wala din lakas ang mga kamay ko upang lumangoy. At ang tanging gusto ko lamang ay pumikit na ng tuluyan. Kylie! Biglang nabuhayan ang aking loob nang marinig ko ang tumawag sa aking pangalan. Parang narinig ko ang boses ni Kiefer. Kaya kahit nanghihina na ang buong katawan ko, ipinilit kong igalaw ang katawan na unti-unti nang lumulubog pa ilalim. Gusto ko pang mabuhay at pipilitin kong makaalis dito sa ilalim ng tubig. Iginalaw ko ang mga kamay ko kahit wala na itong lakas. Ganon din ang mga paa ko. Nagpumilit ako lumangoy pa ibabaw sa tubig. Nagkanda ubo-ubo ako nang makaahon ng ulo ko sa tubig. Nangihinaman ay lumangoy ako, patabi, at gumapang sa isang malaking bato. Ipinikit ko ng tuluyan ang aking mga mata. Sana lang ay makita ko ni Kiefer o kahit na sinong mapadaan sa lugar na ito. Ang mahalaga sa akin ay ang tuluyan na akong nakaalis sa ilalim ng tubig. Patuloy lamang ako sa pagtakbo ng walang patutunguhan. Nasaan ba ako? Bakit wala akong makitang mga ibang tao? Namunot ang noo ko nang makita ko ang bahay ni Kiefer. Paano nangyaring nandito na ako sa asyenda nito? Ang tanging natatandaan ko lamang ay kinuha ako ni Diaz at gustong pakasalan. Kaya tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng kabahayan ngunit walang pumapansin sa akin. Nagtaka ako na makita kong umiiyak ang inay at mga kapatid ko. Inay! Pagtawag ko rito at lumapit sa mga ito pero hindi nila ako pinansin kaya muli ko siyang tinawag. Inay! Bakit kayo umiiyak? Tanong ko dito. Ngunit patuloy pa rin umiiyak si inay kaya lumapit ako kay Nay Zelda na umiiyak din at baka sakaling pansinin ako. Nay Zelda! Pagtawag ko rito pero ganoon din. Hindi rin ako naririnig. Ano ba nangyayari sa kanila? Nagliwanag ang mukha ko na makita ko si Kiefer kaya nagmamadali ako lumapit dito. Kiefer! Tawag ko dito pero hindi mala ito lumingon sa akin. Pansin ko ring lumuluha ito. Bakit hindi nila ako naririnig? Mga bingi na ba ang mga tao rito? Namunot ang noo ko nang makita ko ang hawak nitong picture. Bakit kaya hawak ni Kiefer ang aking picture? Tumingin ako sa paligid. Lalo ako nagtaka nang makita kong puro nakasuot sila ng itim na damit. Ano nangyayari sa kanila? Lumingon ako sa likod ko at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang aking sarili na nakahimlay sa kabaong. Bakit ako nasa loob ng kabaong? Kaya dahan-dahan ako napaurong. Kaya lang ay may nabangga akong tao sa likuran. Kaya bigla kong humarap dito. Natakot ako sa bultong tumambad sa aking harapan. Diaz! Malakas kong sambit at may kaba sa akin dibdib. Hey, honey. Sinunod na kita, honey. Wika nito. Hindi. Lumayo ka sa akin. Huwag na huwag kang lalapit. Ayoko sa'yo. Sigaw ko. Wala ka nang magagawa dahil sa ayaw at sa gusto mo. Magiging magkasama na tayo, Kylie. Hindi. Ayoko sa'yo dahil si Kiefer lamang ang gusto ko makasama. Sigaw ko dito. At mabilis na tumakbo papalabas ng bahay ng mahal ko. Umiiyak ako habang tumatakbo na papalabas ng bahay ni Kiefer. Hindi ko matanggap na patay na ako. Paano nangyaring ako ay namatay? Ang aking pagkakaalam ay nakaahon ako sa tubig.
May nakita ako liwanag kaya nagmamadali akong pumunta roon ngunit parang hinihigop ang aking katawan ng liwanag. Napasigaw ako nang tuluyan na sakupin ang katawan ko ng liwanag. Miss! Miss! May marahan tumatapik sa aking pisngi kaya bigla ako nagmulat ng mga mata. Ha? Nasaan ako? Tumingin ako sa paligid at nakita ko agad ang bubong na yari sa pawid. Bumaling din ako sa taon tumapik sa aking muka. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 40 years old na ang babae. Gusto ko magsalita pero nanunoy yung aking lalamunan. Tubig. Hirap na hirap kong wika sa babaeng tumapik sa akin. Nagmamadali naman itong kumuha ng tubig at iniabot sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko na kinuha ang baso. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng babae para makainom ng tubig. Kumusta ang iyong pakiramdam, miss? Tanong nito. Ayos na ako. Maraming salamat sa inyo. Saka anong lugar ba ito? Pampanga pa rin ba ito? Tanong ko. Oo, miss. Wika nito. Paano ko napunta rito? Ang pagkakaalam ko ay nahulog ako sa tubig pero pinilit ko makaahon. Kaya lang ay hindi ko na matandaan ang ibang nangyari dahil nangihina na ako ng araw na iyon. Miss, ang totoo niyan ay nakita ka namin ng kapatid ko sa ilog. Akala nga namin ay patay ka na. Pero noong pinulsahan ka ng aking kapatid ay laking tuwa namin na humihinga ka pa. Kaya nagmamadali kaming dalhin ka rito sa bahay. Wala ka namang ibang galo sa katawan maliban na lamang sa paa mo ng puro sugat. Sa kakagabi, sobrang taas din ang lagnat mo at may mga binabanggit kang mga pangalan. Nag-aalala na nga kami sa'yo. Wika ng babae. Tawagan mo na lamang po akong Kylie. Pakilala ko rito. Ako naman si Jonah at ang kasama ko rito ay ang kapatid ko na si Luna. Maya-maya parating na rin iyon. May mga binibili lang. Wika nito. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Tatanungin ko malaking utang na loob ito sa inyong magkapatid. Wika ko. Ano ka ba? Kahit sino makakita sa kalagayan mo ay talagang tutulungan ka. Nagkataon lang na napadaan kami sa lugar na iyon. Kumain ka na muna, Kylie, dahil kahapon ka pa hindi kumakain. Wika nito. Ate Jonah! Narinig ko sigaw na isang babae. Ano ka ba naman, Luna? Ang ingi-ingi mo. Saway dito ng kapatid. Oops, sorry ate. Wika nito. Ay, gising ka na pala, miss. Wika nito at ngumiti sa akin. Kylie, siya yung sinasabi ko sa iyo na aking kapatid na si Luna. Ay, wika ko. Kamusta ng pakiramdam mo, ate Kylie? Tanong nito. Ayos na ako. Maraming salamat sa inyo. Wika nito. Ate, tingnan mo itong jar yung nabili ko. Kawawa naman si Kiefer Crimson. Namatayan na naman ang girlfriend. Narinig kong wika ni Luna. Bigla ko napatingin dito. Pwede ko bang mabasa nakasulat dyan? Tanong ko. Nagtataka ang mga ito na iniabot sa akin ng dyaryo. Ano na mangyayari sa makapangyarihan at bilyonaryong si Kiefer Crimson o ang nangungunang mafia lord sa bansa, lalo na't nawalan na naman ito ng girlfriend? Sa aking nalaman ay labis na nagluluksa ito sa pagkamatay ni Kylie Sandoval. Nalaman ko ding ang pumatay sa babaeng mahal ni Mr. Crimson ay si Edgar Diaz, ang mortal na kaaway nito. Kaaway din ito sa negosyo at ganoon din sa pagiging mafia lord. Kaya labis ang galit dito ni Mr. Mafia Lord. Kaya sa tindi ng hinagpis, ay tuluyang pinatay nito si Mr. Diaz. Patay na pala si Diaz. Bulong ko. Okay ka lang, ate Kylie? Tanong ni Luna. Oo, ayos lang ako. Inabot ko ang dyaryo dito. Salamat. Wika ko. Ate Kylie, yung pangalang Kylie Sandoval, ikaw ba yung girlfriend ni Mr. Crimson? Tanong nito. Tumango ako ng marahan. Oh my God. Wika nito. Bakit ang sabi sa balita patay ka na? Wika nito. Ano ka ba, Luna? Madali lang yun. Baka may nagsabi na patay na si Kylie. Wika naman ni Jonah. Buhay na buhay nga. Saan naman nila nakuha ang bangkay na inilibing daw kahapon? Ha? May bangkay? Wika ko. Yung buong kwento andun sa likod. Sasabihin ko na lang sa'yo, ate Kylie. Sabi kasi sa balita, pinasabog ni Diaz yung bahay. Kung saan nakakulong ka sa loob tapos may mga nakakulong din pala mga babae. At isa ka raw sa nasunog at nakita rin ang relo mo sa loob. Wika ni Luna. Nahuli kasi nang dating si Mr. Crimson. Nakita nilang nasusunog na ang bahay at si Diaz ay patakas na pero naabutan ito ni Mr. Crimson. Kaya napatay niya ang kapwa niya mafia. Yun ang nakalagay sa balita sa dyaryo. Wika ni Luna.
Nakatakos ako bago mangyari ang pagsunog sa bahay. Pero hinabol ako ng mga tauhan ni Diaz. Wika ko. Kaso nahulog ako sa ilog. Akala ko nga katapusan ko na iyon. Wika ko. Ano gagawin mo, Ate Kylie? Uuwi ka na ba upang ipaalam sa kanilang buhay ka? Tanong nito. Hindi ko pa alam. Ayos lang ba magstay muna ako dito? Gusto ko lang mag-isip na maayos. Wika ko. Oo naman po, Ate Kylie. Wika ni Luna. Maraming salamat sa inyo magkapatid. Wika ko. Magpahinga ka muna, Kylie. Lalo't nilalagnat ka kagabi. Ayos lang na ibahin ko muna yung pangalan ko. Gusto ko muna kasing mag-isip ng tama. Baka kasi malaman agad ni Kiefer na buhay ako at biglang sumugo dito. Hindi na naman ako makakapag-isip na maayos. Wika ko sa mga ito. Oo naman, mas okay nga iyon. Lalo at kilala ka na dahil sa balita sa TV at dyaryo. Mabuti nga hindi ipinakita ang mukha mo. Kung nagkataon siguradong andito na si Mr. Crimson. Donna na lang itawag niyo sa akin. Wika ko. Okay, Ate Donna. Wika ni Luna. Salamat. Humiga muli ako sa papag upang matulog dahil nangihina pa ang katawan ko. Thanks God, dahil hindi mo ko pinabayaan sa lahat ng pagsubok na ibinigay mo sa akin. Bulong ko. Nagising ako sa ingay sa labas ng bahay. Marahan akong bumangon upang silipin kung ano ang nangyayari. Napangang ako. Sa sakit ng ilapad ko ang mga paa ko sa lupa. Oo nga pala, may mga sugat ako sa talampakan. Paano ko makikita nangyayari sa labas? Kainis naman. Bulong ko. Nagulat ako nang nagmamadaling pumasok si Luna sa loob ng bahay. Ate Kylie! Ate Kylie! Tawag ni Luna sa akin. Oh, bakit? Tanong ko dito. Diyos ko, ate. Si Mr. Crimson pupunta dito sa barangay natin. Kinikilig na wika ni Luna. Ha? Bakit? Tanong ko dito. Lagi nagbibigay dito ng mga bigas at mga groceries sa Mr. Crimson. Hindi lang dito, ganon din sa ibang barangay. Kaya lalong yumayaman kasi nagbibigay siya sa mga katulad ko mahirap. Ngayon ko lang nalaman na may puso rin pala si Kiefer para sa mga tao mahihirap. Kahit na sabihing matapang ito sa ibang nilalang, lalo na sa kanyang mga kaaway. Mga anong oras daw pupunta? Tanong ko dito. Papunta na daw sila Lord Kiefer. Wika nito. Gusto ko sana masilayan ang mukha nito kahit sa malayo lang. Wika ko. Pwede naman kitang isama, ate. Ang gawin lang natin ay tabunan natin yung mukha mo upang hindi ka nila makita. Pahayag nito. Paano? Masakit pa ang sugat ko sa paa. Wika ko. Tumingin ito sa aking paa na may sugat. Akong bahala dyan, ate. Wika nito. Salamat, Luna. Humanap ito ng tela upang talian ang aking paa para kahit papaano ay mailakad ko ito. Halika na, Ate Kylie. Baka dumating na sila. Pagyaya sa akin ni Luna. Pinaupo ako sa di masyadong nakikita. May tabon din ang aking mukha at mabuti na lamang at mainit ang panahon. Kaya nakapayong din ako. May mga dumating na sakyan kaya napatingin ako roon. Bigla akong kinabahan dahil nakita kong muli ang mukha ni Kiefer. Gusto ko maluhan nang bumaba na ito ng kotse dahil labis ko itong namimiss. Kiefer, bulong ko. 2 buwan na ako nandito sa bahay ni Luna ngunit hindi pa rin ako makapag-isip ng maayos kung magpapakita ba ako kay Kiefer at sasabihin kong buhay pa talaga ako. Ano ba sasabihin ko oras na magkita kami ni Kiefer? Labis na naguguluhan ang utak ko. Nag-aalala din ako na baka hindi na ako tanggapin ni Kiefer. Ate Kylie! Pagtawag sa akin ni Luna kaya lumingon ako rito sabay ngiti. May kailangan ka ba, Luna? Tanong ko. Baka may gusto kang tawagan, ate. Ibibigay ko na lamang sa iyo itong dati kong cellphone kasi bumili ako ng bago. Nag-isip ako kung sino nga ba ang dapat kong tawagan. Naalala ko ang aking nanay kaya nakangiti kong kinuha ang cellphone dito. Salamat dito, Luna. Wika ko. Bago din ang SIM card niyan, ate. Binilhan na rin kita. Wika nito. Ngumiti ako dito. Sobrang napakabait ng magkapatid sa akin kaya wala akong masabi sa mga ito. Ang turing din kasi ng mga ito sa akin ay kapamilya kaya labis ako nagpapasalamat. Sinubukan kong tawagan ang dating number na ginagamit ni na inay at sanay ito pa rin ang number nila. Sobrang miss na miss ko ng pamilya ko. Kinakabahan ako habang tumutunog ang cellphone ni na inay. Agad naman itong sinugot ang tawag ko. Hello? Boses ng mahal kong nanay. Gusto kong umiyak na mga sandaling ito dahil sobrang namimiss ko na sila. Hello? Sino ito? Tanong ulit ng inay ko. Inay,
Nanginginig ang boses na sagot ko. Matagal bago ito muling nagsalita sa kabilang linya. Hello? Sino ba ito? Narinig ko ulit na tanong ni Inay pero ramdam ko umiiyak na ito. Inay, si Kylie po ito. Ang anak mo. Umiiyak ko sabi rito. Kylie, anak ko. Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Inay at umagulhol na sa kabilang linya. Opo, Inay. Ako po ito. Wika ko. Diyos ko, buhay ka, ano ko? Paano nangyari buhay ka? Tanong nito. Mahabang kwento po, Inay. Ang mahalaga po ay buhay ako. Wika ko. Nasaan ka ngayon, anak? Ayos ka lang ba, anak? Mga tanong ni Inay. Ayos lang po ako, Inay. Huwag niyo po akong alalahanin. Si Kiefer, nagkausap na ba kayo? Hindi po, Inay, pero huwag po muna natin ipalam sa kanya. Pakiusap ko. Bakit, anak? Dapat niyang malaman na buhay ka. Alam mo bang ang sarili niya sinisisi niya sa pagkamatay mo, Kylie? Wika nito. Kakausapin ko po siya. Hindi lang po muna sa ngayon. Huwag kayong mag-alala, Inay. Wika ko. Tapos na kami mag-usap ng nanay ko. Nag-iisip na lamang ako kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap kay Kiefer. Napangiti ako na maalala ko si Linda. Sa kanya ako magpapatulong kaya agad kong tinawagan ito. Sure ako magugulat siya kapag nalaman niyang buhay ako. Natatandaan ko pa naman ang number nito. Sana lang hindi ito nagpalit ng SIM card. Hindi naman nagtagal ay sinagot nito ang tawag ko. Who's this? Bungad agad na Linda sa kabilang linya. Hindi muna agad ako nagsalita. Gusto ko munang inisin ito. Sino ba ito? Bakit ayaw mo magsalita? Linda. Wika ko. Hindi agad ito nagsalita sa kabilang linya. Mukhang nagulat din sa akin. Linda, si Kylie ito. Wika kong muli. Diyos ko, Miss Kylie? Wala namang ganyanan. Huwag mo naman akong takutin. Naging mabait naman ako nung nabubuhay ka. Wika nitong mukhang naiiyak na. Gusto kong humagalpak ng tawa. Hindi ko akalaing may pagkaduwag din pala ito pero pagdating sa pakikipaglaban ay sobrang tapang nito. Ano ka ba, Linda? Hindi ako patay. Buhay na buhay ako. Wika ko sa babae. Miss Kylie, buhay ka talaga? Tanong ulit nito. Oo nga, buhay ako. Tumatawang wika ko kay Linda. Alam na po ba ni Lord Kiefer na buhay ka, Miss Kylie? Tanong nito. Hindi pa, Linda. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Oo naman po, Miss Kylie. Basta kaya ko. Pwede mo ba ako matulungan kung paano makakapasok sa mansyon nang hindi naalalaman ni Kiefer? Sad ko sa babae. Pwede po, Miss Kylie. Akong bahala sa'yo. Masayang wika nito. Ay, maraming salamat sa'yo, Linda. Walang anuman, Miss Kylie. Saka, nasan po ba kayo ngayon at pupuntahan po kita upang masundo, Miss Kylie? Wika nito. Bukas mo nila ako sunduin. Magpapaalam pa ako na maayos sa mga tumulong sa akin. Pahayag ko. Linda, pwedeng isang pabor pa? Opo, Miss Kylie. Ano po ba iyon? Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Babayaran ko na lang kapag nakabalik na ako sa mansyon. Sure, Miss Kylie. No problem. Thank you, Linda. Wika ko. Napangiti ako na matapos kami mag-usap na Linda. May pumasok kasing kalokohan sa utak ko. Siguro naman ay makakaganti man lang ako sa ginawa sa akin dati ni Kiefer. Nagpaalam ako ng maayos sa magkapatid. Umiyak pa nga si Luna nang malaman na aalis na ako. Malaki ang utang na loob ko sa mga ito. Ngayong araw ako susunduin ni Linda. Nag-text na nga na pupunta na siya rito. Ate Kylie, dadalawin mo kami ha? Wika ni Luna. Oo, pupunta ako dito para dalawin ko kayo. Nakita ko agad ang kotse ni Linda na paparating. Nagmamadaling bumaba ng kotse nito at ngumiti sa akin. Kumaway ito sa akin na makita ko. Miss Kylie! Sigaw nito. Totoo ang buhay ka, Miss Kylie. At tinawakan pa ang mukha ko. Ngumiti ako dito. Oo, buhay na buhay ako. Hindi ako multo. Wika ko. Ay, Miss Kylie, ito na po yung hinihiram mong pera sa akin. Sabay abot ng puting sobre. Agad ko naman iyong kinuha at lumapit sa magkapatid na John at ibinigay ko ang pera. Ano to, Kylie? Tanong nila. Pasasalamat sa pagtulong niyo sa akin. Wika ko. Pero hindi kami nagpapabayad sa tulong na ibinibigay namin sa'yo, Kylie. Wika ni Jonah. Alam ko naman iyon, Jonah. Saka kusang loob ko rin iyong ibinigay sa inyo. Wika ko.
Maraming salamat sa iyo, Kylie. Maluhaluhang wika nito. Lumapit sa akin ang mga ito at mahigpit ako niyakap. Kaya gumanta rin ako sa mga ito. May luha rin pumatak sa aking mga mata. Mag-iingat ka na sa susunod, Kylie. Wika ni Jonah. Salamat. Muling sambit ko. Ngumiti ako sa kanila at kumuway bago umalis. Hindi ako makapaniwala na buhay ka, Miss Kylie. Masayang wika ni Linda. Hindi nga rin ako makapaniwala na mabubuhay pa ako. Lalo na noong mga time na nahulog ako sa ilog. Akala ko katapusan ko na iyon. Wika ako dito. Sa mansyon na po ang tuloy natin, Miss Kylie. Wika nito. Wala ba si Kiefer sa mansyon? Tanong ko dito. Mamayang hapon pa po ang balik ni Lord kaya makakapasok ka sa loob ng bahay niya. Nakangisi nitong wika. Ano kayang gagawin ni Lord oras na malaman niyang buhay ka pa, Miss Kylie? Wika ni Linda. Hindi ako nagsalita sa mga sinabi nito. Nakapasok na kami sa mansyon nang walang kahirap-hirap. Agad na bumaba muna si Linda upang kausapin si Naiselda. Hindi naman nagtagal ang usapan ng dalawa at nakita kong papalapit na ang mga ito sa kotse. Bumukas ang pinto ng kotse at nakita kong halos maluha si Naiselda nang yakapin ako. Buhay ka nga, Kylie! Bulas nito at tuwang-tuwa nang makita ko. Sinabi ko rin sa mga ito na huwag mo nang sasabihin kay Kiefer na buhay ako. Meron pa kasi akong bala kay Kiefer para naman makaganta ko dito. Sa kwarto ni Naiselda ako nagtigil. Hindi raw ako pwede doon sa dati kong kwarto. Lagi daw pumupunta doon si Kiefer. Kylie! Kylie! Pagtawag sa akin ni Naiselda. Mahina lang naman ang pagtawag dito sa akin. Dumating na si Kiefer. Pagbibigay alam nito sa akin. Bigla akong kinabahan. Lagot ako nito kung mahuhuli ako agad ni Kiefer. Huwag naman sana mangyari dahil gusto ko pang makaganti sa lalaki. Nasaan na po siya, Naiselda? Tanong ko. Nakita kong pumasok sa dati mong kwarto. Mamaya hihingi ng alak iyon. Wika ni Naiselda. Napangisi ako sa aking gagawin ngayong gabi. Tingnan natin, Kiefer, kung makilala mo ko. 9:00 ng gabi at heto ako naghihintay kung anong oras makakatulog si Kiefer. Nalaman ko umiinom ito ng alak ngayon. Ang nakakainis lang ay ang tagal namang matulog ni Kiefer. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Nang biglang pumasok si Naiselda upang ipagbigay alam nito sa akin na tulog na ang lalaki. Napangisi ako pero sobra ang kaba ng aking dibdib. Kinuha ko ang aking mga gagamitin sa misyon ko ngayong gabi. Ingat lang, Kylie. Lagot ka oras na mahuli ka ni Kiefer. Paalala ni Naiselda. Opo, sagot ko. Pumasok ako sa kwarto ni Kiefer at nakita kong natutulog na ito. Tangi ang ilaw lang na nandoon ay ang lampshade. Marahan ako lumapit dito upang isagawa ang misyon ko. Abot-abot din ang kaba ko, baka kasi biglang magising ito. Kinuha ko ang 2 poses at inilagay sa 2 palapulusuhan ni Kiefer. Nilagyan ko rin ito ng piring sa mga mata. Halos tagaktak ang pawis ko nang matapos ako. Naalala kong ginawa rin ito sa akin ni Kiefer kaya napangisi ako sa aking paghihiganti. Ngayon ako makakabawi dito. Lumapit ako sa kama at hinaplos ang buhok nito. Isa-isa ko ding inalis ang damit nito at ang boxer na lamang ang natitira. Hinawakan ko ang dibdib nito, patungo sa tiyan nito. Inilapit ko ang labi ko sa labi nito. Nagulat ako nang bigla nitong halikan ng labi ko. Samantalang kakalapat ko pa lang naman. Gumalaw ito at pilit na hinihila ang posas na nakakabit dito sa pulsuhan. Who are you? Tanong nito. Hindi ako nagsalita. Patuloy ko lang hinahaplos ang leeg nito. Muling lumapat ang labi ko sa leeg nito pababa sa abs nito. Binabalaan kita. Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Galit na sabi ni Kiefer. Ngunit tahimik pa rin ako. Sumampa ako sa kama at pumatong sa lalaki. Ganitong-ganito ang ginawa niya sa akin dati. Muling lumapat ang labi ko sa labi nito. Tumugo naman ito ng halik sa akin. Shit, nagiinit ang buong katawan ko sa halikan namin ni Kiefer. Kailangan pigilan ko ito. Agad kong inalis ang labi ko rito bago ako madarang sa init. Tom, sweetheart, ikaw ba yan? Tanong nito. Bigla akong kinabahan at baka makahalata na si Kiefer. Kailangan ko na umalis sa kwarto nito. Kinuha ko ang susi ng posas at inilagay ko iyon sa palad nito. Bahala na itong mag-alis ng posas niya. Alam kong kaya niya itong gawin. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto nito. Mahirap na at baka maabutan pa ako. Agad akong pumasok sa kwarto ni Naiselda at inila ko ito. Abot-abot ang kaba ko at sana hindi pumasok si Kiefer dito sa kwarto ni Naiselda.
Nagising ako sa boss ni Kiefer. Malapit kasi itong kwarto ni Nay Zelda sa kusina. Zelda, wala ka bang nakita na pumasok sa kwarto ko kagabi? Tanong ni Kiefer. Wala naman, Lord. Maaga din kasi ako natulog kagabi. May problema po ba? Tanong ni Nay Zelda. Wala. Huwag mo nalang pansinin ang aking mga sinabi. Wika ni Kiefer. Narinig ko ang mga yabag nitong paalis ng kusina. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi mo na ako papasok sa silid nito. Baka sa sunod na araw na lang ulit. Mahirap nang mahuli ni Kiefer. 9 ng gabi nang pumasok si Nay Zelda sa aming kwarto. Tulog na si Kiefer. Pwede ka nang pumunta sa kanyang kwarto. Sabi ni Nay Zelda. Hindi po muna ako pupunta sa kwarto niya, Nay Zelda. Baka kasi mahuli ako. Wika ko. Ay, oo. Dahil konti lamang naman ang ininom na alak ni Kiefer. Pahayag ni Nay Zelda. Humiga na lang ako sa tabi ni Nay Zelda upang matulog. Napabalikwas ako ng bago nang sumigaw si Kiefer sa labas ng kwarto ni Nay Zelda. Tumingin ako sa pinaghigaan ni Nay Zelda pero wala na sa tabi ko ang matanda. Lord, mukhang mainit ang ulo mo. Narinig ko ang boses ni Linda. Nagawa mo bang ipinag-uutos ko sa'yo? Dinig kong wika ni Kiefer. Yes, Lord. Naayos ko na. Wika ni Linda. Hindi ko na narinig ang usapan ng dalawa sa labas ng pinto. Siguro'y umalis na ito. Tanang gabi, palakad-lakad ako dito sa kwarto namin ni Nay Zelda. Hindi ko alam kung pupunta ba ako sa kwarto ni Kiefer o sa sunod na araw na lang. Ako ang nahihilo sa'yo, Kylie. Maupo ka nga muna. Kanina ka pa hindi mapakali. Pagsaway sa akin ni Nay Zelda. Marami po bang nainom na alak si Kiefer? Tanong ko kay Nay Zelda. Oo, Kylie. 2 bote ng alak ang pinaakyat sa akin sa kwarto niya. Tapos nung kinuha ko, wala nang laman lahat. Pahayag nito. Umakyat ka na, Kylie, habang tulog pa. Baka mawala ang pagkalasing noon at mahuli ka. Wika nito. Todo ang dasal ko nang makapasok ako ng silid ni Kiefer. Huwag ka muna magigising. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Bulong ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang malagyan ko ulit ito ng poses at piring sa mata. Napangisi ako. Lagot talaga ako dito oras na mahuli ako ng lalaking ito. Hinalikan ko ito sa labi ngunit nagulat ako nang tumugon ito sa aking halik. Matagal kami naghalikan ni Kiefer. Parang sabik sa isa't isa. Mabilis kong inalis ang labi ko sa labi nito. Tumit. Mura nito. Makawala lang ako dito. Maganda ka sa akin, sweetheart. Banta ni Kiefer. Napanganga ako sa sinabi nito. Anak ng teteng mo. Kailangan ko nang umalis dito. Inilagay ko ulit ang susi sa palad dito at mabilis na umalis sa kwarto nito. Rome, sweetheart. Hindi ka makakatakas sa akin. Narinig ko pang sabi ni Kiefer. Naloko na po. Bulong ko. Ano nangyari, Kylie? Tanong ni Nay Zelda. Kilala ko ni Kiefer, Nay. Bulong ko dito. Parang alam niyang ako ang pumapasok sa kwarto niya. Wika ko. Baka lasing lang, iha. Ang alam niya, di ba, patay ka na? Wika nito. Opo. Turan ko. Matulog ka na, Kylie. Gabi na. Wika ni Nay Zelda. Maaga ko nagising dahil hindi ako makatulog. Para kasing naririnig kong may naglalakad sa labas ng kwarto. Ewan ko ba? Zelda? Boss ni Kiefer na tinatawag sa Nay Zelda. Lord, ano po yun? Wika ni Nay Zelda. Umili ka ng trap dahil alam ko meron daga ang nagtatago dito sa bahay ko. Oras na mahuli ko ang nagtatagong daga na iyon. Lintik lang, walang ganti. Wika ni Kiefer. Namutla ako sa sinabi nito. Lagot na. Bulong ko. Pakilagyan na rin ang trap sa kwarto ko, Zelda. Hindi matatapos ang linggong ito. Mahuhuli ko rin ang dagang namiminsala sa akin. Wika ni Kiefer bago umalis. Napaupo akong bigla sa semento sa mga narinig ko kay Kiefer. Nakakainis naman ang lakas ng pang-amoy ng hudas na lalaki na iyon. Bulong ko. Hindi mo na ako papasok sa kwarto nito. Malalagot talaga ako. Bulong ko. 8 araw na ako nagtatago dito sa kwarto ni Nay Zelda. Sa totoo lang naiinip na ako. Narinig kong may papalapit sa kusina. Lord, nais ko na ipinag-uutos mo. Nabili ko na rin itong pinabibili mo. Wika ni Linda. Good. Maasahan ka talaga. Do you think it fits her? Kiefer said. Yes, Lord. Kasya yan sa kanya. Wika ni Linda. Sino kayang pinag-uusapan ng mga ito? Kailan mo ba balak ibigay yan sa kanya, Lord? Tanong ni Linda. Siguro pag nahuli ko na. Hindi ko kasi matsyempuhan.
Ilang araw na ding hindi lumalabas sa lungga. Pahayag pa ni Kiefer. Tinakot mo siguro, Lord, kaya nagtatago sa'yo. Sabay halakak na Linda. Pagbibigyan ko muna na magtago, pero oras na mahuli ko, ulo hanggang paa, lagot sa akin. Wika ni Kiefer. Narinig ko ring sumipol si Kiefer bago umalis ng kusina. Diyos ko, bigla akong kinabahan. Parang ayoko na lumabas ng kwartong ito. 10 araw na ako nakakulong dito sa kwarto namin ni Nay Zelda. Sobrang naiinip na ako. Zelda, dalhan mo ko ng 3 bote ng alak sa kwarto ko. Narinig kong utos ni Kiefer kay Nay Zelda. Napangiti ako. Makakapasok na ulit ako sa kwarto ni Kiefer. 10 na ng gabi kaya makakapasok na ulit ako sa kwarto ni Kiefer. Katatapos ko lang maligo nang pumasok si Nay Zelda. Ano Nay, tulog na ba? Tanong ko dito. Oo Kylie, pwede ka nang pumasok sa kwarto niya. Sure po kayo natulog? Tanong ko. Oo, umuungol pa nga sa kalasingan eh. Wika nito. Inayos ko muna ang suot kong mini dress bago pumasok sa kwarto ni Kiefer. Nakita kong tulog na ito. Tumitig muna ako dito ng matagal bago ko inumpisahan ang paglalagay ng posa sa pulsuhan nito. Ikakabit ko na sana ang posa sa pulsuhan nito nang bigla itong magmulat ng mata at mabilis akong naipailalim dito at naramdaman ko ang lamig sa aking pulsuhan. Nakita ko may posas na ako. Nahuli din kita, sweetheart. Ngisi nito. Ha? Papaanong gising pa ito? Eh ang sabi ni Nay Zelda, tulog na ito. Lalo 3 bote ng alak ang hiningi nito. Kiefer, alisin mo itong posas. Wika ako dito. Bakit ko alisin? Pagbabayaran mo ginawa mo sa akin, sweetheart. Teka lang, Kiefer. Mag-usap naman muna tayo. Wika ako. Shh. Mamaya na tayo mag-usap, sweetheart. Bulong nito. Nagulat ako nang basta na lang nitong sirain ang suot kong mini dress. Bakit mo sinira? Hiyaw ko dito. Sagabal kasi, sweetheart. Bulong nito. Mapangahas akong hinalikan nito sa aking labi. Napaungol ako sa bawat haplos nito at halik sa buong katawan ko. I miss you, sweetheart. Saad nito. Diyos ko, hanggang ngayon mahalay pa rin si Kiefer. Umiwas na lang ako ng tingin kay Kiefer dahil ako ang nahihiya sa kahalayan nito. Pumantay ito sa akin at bumulong sa tenga ko. I love you so much, sweetheart. Bulong nito. Napangangako at hindi makapaniwala. Gumalaw ito sa ibabaw ko. Ngayon, susiguraduhin kong akin ka lang. Bulong nito. Pabagsak itong nahiga sa tabi ko nang matapos kami. Inalis na rin ito ang posa sa pulsuhan ko. Tumingin ito sa akin habang nakangiti. I love you, sweetheart. Wika nito. Gusto kong maluha sa saya dahil mahal din ako ni Kiefer. Diba? Ang mahal mo ay si Sheena? Tanong ko. Mababaw ang pagmamahal ko sa kanya at mabilis ding naglaho. Wika nito. Ikaw mahal ko, sweetheart. Wala nang iba. Wika nito. Bakit sabi mo para usan mo lang ako? Nagtatampo kong wika. Pasensya na kung nasaktan kita, sweetheart. Nahihiya pa akong aminin sa'yo na mahal kita dahil kahit kailan, hindi pa ako nagtapat sa'yo ng pagmamahal. Hindi pa ako nagtatapat sa kahit na sinong babae. Ngayon pa lang, sweetheart. Mas mahal kita, sweetheart. Sorry, sweetheart, na hindi kita agad nailigtas nung kinuha ka ni Diaz. Hindi ko matanggap na wala ka na, sweetheart, pero nung makita kitang buhay na buhay, nabigyan ako ng pag-asang mapasakin ka na ulit. Ang tagal ko naghintay, sweetheart. 2 buwan ang tiniis ko. Wika nito. Nakita mo ako? Tanong ko dito. Yes, sweetheart. Kahit itago mo pa ang mukha mo, makikilala pa rin kita. Daya. Ani ko rito. Alam ko na nangyari sa'yo, sweetheart. Nakausap ko rin ang mga tumulong sa'yo. Wika nito. Nakausap mo sila? Tanong ko. Yes, sweetheart. Nakausap ko sila. Wika nito. Andaya, bakit wala akong alam? Itong pagpunta ko dito sa bahay mo, alam mo na rin ba? Hindi ko ito alam. Sa CCTV ko lang nakita. Wika nito. CCTV? Tanong ko. Yes, merong CCTV ang buong bahay. Nakakahiya mga pinaggagawa ko. Diyos ko, meron palang CCTV dito. Tumabi ka nga, alis na ako. Tulak ko kay Kiefer. Dito ka na matulog, sweetheart. Wika nito. Ayoko, doon ako matutulog sa tabi ni Nay Zelda. Asik ko dito. Hindi pwede, sweetheart. Ako masusunod. Wika nito.
Nakasimangot akong tumingin dito. Ngumiti lang ito sa akin. Unang kita ko pa lang sa'yo ay banandating mo sa akin, sweetheart. Wika nito. Saan mo ako nakita? Tanong ko dito. Nung kasama mong inay mo? Wika nito. Ha? Nakita mo ako? Yes, sweetheart. Kaya gumawa ko ng paraan para mapalapit ka sa akin at pwede kong angkinin. Pinasara ko ang factory ko saan ka nagtatrabaho at binayaran ko din ang kaibigan mo. Pag-amin nito sa akin. Ginawa mo yun? Tanong ko dito. Yes, sweetheart. Mapasakin ka lang. Bulong nito. Isang tanong na lang. Sabi ko, ano pa yung itatanong mo? Kamukha ko ba talaga si Sheena? Tanong ko. Sino may sabi na kamukha mo siya? Tanong nito. Sabi lang nila, kamukha ko daw. Wika ko. Wala bang magkamukha kayo ni Sheena? Mga dulin lang ang mga mata nila, sweetheart. Wika nito. Ngunit ang mga kamay nito ay nagmamalikot na naman sa aking katawan. Kaya tinampal ko ito ng mahina. Ngunit hindi ako makahuma sa ibinulong nito. Will you marry me, sweetheart? Tanong nito sa akin. Nagulat ako na maipasok itong singsing sa akin pala singsingan. Kaya kumunod ang noo ko nang tumingin dito. Hindi pa ako nagsabi ng oo, di ba? Bakit pinasok mo na kaagad ang singsing? Reklamo ko kay Kiefer. Kahit hindi ka naman magsabi ng oo, ay magpapakasal ka pa rin sa akin, sweetheart. I love you, Kiefer. Sabi ko rito. Nakita kong kumislap ang mga mata nito sa tuwa. Labis ako nagpapasalamat dahil dumating sa buhay ko si Kiefer. Nagising ako may mahalik sa leeg ko at humahaplos sa katawan ko, kaya bigla tuloy ako napaungol ng malakas. Kiefer, stop! Ano bang ginagawa mo? Tanong ko, ngunit walang imik ang lalaki kaya marahas ko itong itinulak. Nag-iba naman ang timpla ng mukha nito sa ginawa ko. Kiefer, gusto ko makita sila, inay. Pakausap ko rito. Mamaya, pupunta tayo sa pamilya mo, sweetheart. Nabitin pa ako sa ginawa natin. Mapangakit na bulong nito. Lumaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Diyos ko po, nabitin pa siya nalagay na iyon. Samantalang halos hindi niya ako pinatulog kagabi. Huwag kang pasaway, Mr. Crimson. Saka nagugutom na ako. Baka naman gusto mo muna akong pakainin. Asar na sambit ko. Tumingin siya sa akin at nagulat pa nga ako nang halikan niya ang labi ko ng mariin. Let's go, sweetheart. Bumangon ka na agad habang nagtitimpi pa ako. At baka magbagong isip ko at hindi kita paalisin dito sa kama. Paus nitong usal. Nagmadala akong bumangon at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Napangiti na lamang ako dahil sa sayang nararamdaman ko. Tumingin ako sa suot kong wedding ring. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng ito sa akin. Nagmadali na akong maligo at baka mainip si Kiefer. Baka rin bigla na lamang pumasok dito sa loob ng banyo. Lumabas na ako ng banyo at nakita kong may kausap ito sa kanyang cellphone. Kumunot pa nga ang noo ko dahil pansin kong papalapit siya sa akin. Nagmadali naman akong pumunta sa dressing room. Ngunit sadyang mabilis siyang maglakad dahil isasara ko pa lang sana ang pinto nang humarang siya gamit ang katawan. Ako na maglalagay sa iyo ng panty, sweetheart. Wika nitong nakangisi sa akin. Tumigil ka nga, Mr. Crimson. Asar na wika ko. Tumalikod na lamang ako upang kumuha ng damit ko. Narinig kong pumasok din ito sa loob ng dressing room. Umiiling na lamang ako at pinagpatuloy ko ang pagkuha ng mga damit ko. Siya nagsuot sa akin ng damit ko. Kahit anong saway ko rito ay ayaw nitong magpaawat. Let's go, sweetheart. Wika nito. Nakahawak pa ito sa bewang ko habang pababa kami ng hagdan. Pumunta kami sa hapagkainan at ito rin ang naglagay sa aking plato ng pagkain. Peste, dahil kinikilig ako sa mga ginagawa nito. Kulang na lamang ay subuan ako nito. Kung hindi ko pa nga ito inawat, ayun nga ang mangyayari. Pagkatapos namin kumain ay nagyaya na siyang umalis. Ngayong araw kasi ang punta namin kina inay. Mabilis lang kami nakarating kung nasa ng pamilya ko. Kylie, anak. Nagmamadaling lumapit sa akin si inay at mahigpit akong niyakap. Labis ako nagpapasalamat sa Panginoon. Lumapit din ang dalawa kong kapatid sa akin at mahigpit akong niyakap. Napangiti ako dahil nalampasan ko ang pagsubok na ibinigay sa akin. Ito na ang araw na pinakahihintay ko, lalo na ni Kiefer. Alam kong inis na inis ito sa akin dahil hindi ko ito pinagbibigyan sa gusto. Sa 10 araw na lumipas, walang nangyayari sa amin. Kaya ang labas tuloy, laging high blood. Lahat ng klase ng pag-iwas ginawa ko upang walang mangyari sa aming kakaiba. Kawawa tuloy yung mga tauhan nito dahil nadadamay sa init ng ulo ng Lord nila.
Magbabayad ka sa akin ng mahal, sweetheart. Bulong sa akin ni Kiefer at Marina akong hinalikan sa labi. Sa totoo lang, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi ni Father. Kasi naman ito si Kiefer, pasimpleng pinipisil ang hita ko. Diyos ko po, napakahalay na tao. Anak, Kylie, masaya ako dahil nakita mo na lalaki makakasama mo hanggang pagtanda mo. At nalampasan mo ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng nasa itaas. Pero hindi lang iyon ang darating, anak. Lalo na sa buhay mag-asawa, kailangan nakahanda ka na, anak. Huwag na huwag kang bibitaw o susuko sa hamon ng buhay. Pahayag ni Inay. Thank you so much po, Inay. Wika ko at yumakap dito. Lumapit din sa akin ang tita ni Kiefer. Iha, masaya ako at ikaw na pangasawa ng pamangkin ko. Sana'y habaan mo ang pasensya mo, lalo na pag sinusumpo ang asawa mo. Pahayag nito. Tumango ko dito at yumakap sa akin. Nakita ko pa nga ang kausap ni Inay si Kiefer. Let's go, sweetheart. Demanding na wika nito. Paano sila? Tanong ko. Hayaan mo sila dahil uuwi din ang mga iyan pag gusto. Wika nito. Mabilis akong hinawakan sa bewang at niyayang palabas at sumakay ng kotse. Dito daw muna kami mag-honeymoon sa bahay. Ito kasi ang gusto ni Kiefer. Masyado raw mahaba pa ang biyahe kung aalis agad kami. Nagulat pa nga ako nang buhatin ako ni Kiefer patungo sa kwarto. Magbabayad ka sa akin ng mahal, sweetheart. Inihiga ako dito sa kama. Ito rin ang nag-alis ng suot kong gown. Maliligo lang muna ako, Kiefer. Wika ko. Sumama ang timpla ng mukha nito. Mamaya na, sweetheart. Wika nito. At agad na sinunggaban ako ng halik sa akin labi. Diyos ko, dahil parang ipo-ipo ang galaw nito. Ganito ba talaga kasabik si Kiefer? Nagising akong nangihina ang buong katawan ko at parang walang lakas. Tumingin ako sa katabi ko at nakita kong wala na si Kiefer. Nasaan kaya ang mahalay na lalaking iyon? Bumukas ang pinto at pumasok si Mahalay. Nakita kong maliksi ang kilos nito at nakangiti pa. May hawak din itong tray at tingin ko'y pagkain na nakalagay doon. Sweetheart, mag-breakfast na tayo. Wika nito. Nakasimangot akong tumingin dito. Nakakainis dahil parang hindi ito napagod at tingin ko'y parang sumigla pa ito. Kaya sa inis ko dito ay kinuha ko ang unan at ibinato ko sa pasaway na lalaking ito. Hey sweetheart, what's your problem? Tanong nito pero nakangisi sa akin kaya lalong umusok ang ilong ko dahil tingin ko inaasal lang ako ng hudas na lalaking ito. Tumayo ako upang lumapit sa table. Nandoon kasi yung mga pagkain kaya nakasimangot na dumaan ako sa harap dito pero hinawakan ako dito sa bawang. Asung ito sweetheart ko ah. Wika nito at yumakap sa akin ngunit parang nahilo ako kaya ipinatong ko ang ulo ko sa balikat nito. Nagugutom na siguro ako kaya bigla ako nahilo. Niyaya ako ni Kiefer patungo sa table pero sumandal pa rin ako sa upuan dahil ramdam ko pa ang hilo. Sweetheart, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Kiefer at lumapit pa ito at hinawakan ng aking noo. Nahilo lang ako. Wika ko. Kumain ka na sweetheart at baka gutom lang. Baka nga. Tugon ko. Sumubo ako ng pagkain ngunit nakakailang subo pa lang ako nang maramdaman kong parang hinahalo ang loob ng tiyan ko. Shit eh. Kaya nagmamadala akong tumakbo patungo sa CR. Sweetheart, ano nangyayari sa'yo? Dinig ko pang tanong ni Kiefer at tingin ko ipapunta ito sa banyo. Nakakainis dahil konti pa lang ang kinain ko pero isunuka ko pa. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Okay ka lang sweetheart? Tama na yan. Wala ka namang isinusuka. Sasakit lamang ang lalamunan mo. Wika nito na may pag-aalala. Inayos nito ang buhok ko at ito rin ang nagpainom sa akin ng tubig. Pinunasan rin nito ang pawis ko na nanlalamig sa aking noo. Sweetheart, nanlalamig ang pawis mo. Ano bang masakit sa'yo? Tanong nito. Masakit lang ang tiyan ko at nahihilo ako. Wika ko. Binuhat ako nito patungo sa kama upang ihiga. Nakita ko pang may tinawagan ito sa cellphone. Ipinikit ko na lang ang mata ko upang matulog. Nagising ako may kausap si Kiefer kaya kumunot ang aking noo. Lalo na makita ko ang babae. Kiefer. Pagtawag ko sa kanya kaya biglang lumingon ang mga ito sa akin. Sweetheart, okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito. Medyo okay na ako. Wika ko. Mr. Crimson, kailangan ko na umalis. Ang mga bilin ko, huwag kalimutan. Konting ingat, lalo't first baby. Wika ng babae. Kumunot ang noo ko nang marinig ko ang baby kaya tumingin ako kay Kiefer nang may pagtataka. Sweetheart, buntis ka at magkakaroon na tayo ng anak. Thank you so much, sweetheart. Mahal na mahal kita, Kylie.
Wika nito at mariin akong hinalikan sa akin labi. I love you so much, Kiefer. Pahayag ko rito. Sobrang saya ko dahil magkakaroon na kami ng anak ni Kiefer. Lalo magiging matibay sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Thank you po. Mahina akong usal. Kumain ka muna, sweetheart. Kanina ka pa hindi kumakain. Wika nito at kinuha ang tray na may lamang pagkain. Kukunin ko na sana ang kutsara ng ilayo nito sa akin. Ako na. Susubuan na lamang kita, sweetheart. Wika nito. Tahimik ako nakaupo sa sofa habang hinihintay si Kiefer. Nagpaalam kasi ito sandali na may pupuntahan daw muna. Tumingin din ako sa akin tiyan. 9 na buwan na ito at anumang oras ay manganganak na ako at lalabas na ang baby namin. Sweetheart! Bigla ako lumingon kay Kiefer. Nakita ko itong nakangiti sa akin. Tumayo ako upang lumapit dito pero naramdaman ko ang paghilab ng akin tiyan. Sweetheart! May pag-aalala sa tono ng boses nito. Masakit ng tiyan ko. Baka manganganak na ako. Wika akong halos maiyak na sa sakit. Nagmamadali naman ito lumapit sa akin at agad akong binuhat papalabas ng bahay. Ipinasok ako sa loob ng kotse at nagmadali rin itong pumasok sa loob. At matuling pinatakbo ang kotse upang makarating sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad kaming inasikaso ng mga doktor. Pansin ko rin ang pag-aalala sa mukha ni Kiefer. Lahat na ipinag-uutos ng mga doktor ay sinunod ko. Matiwasay naman na nailabas ko ang baby namin. Isang malusog na baby boy ang unang anak namin ni Kiefer. Kaya halos magtatalon sa tuwa si Kiefer nang masilayan ang kanyang anak. Lubang napakaswerte ko sa aking asawa. Kahit na sabihing nagkakaroon kami ng tampuhan, minsan ay inuunawa pa rin niya ako. I love you, sweetheart. Madamdaming bulong nito. I love you, Juan. Wika ko pero kumunot ang noo nito. Juan? Tanong nito. Kasi nag-iisa ka lang sa buhay ko. Kapag to, parang ang samang pakinggan. Kasi feeling ko dalawang mahal ko. Ang dami mong alam, sweetheart. Wika nito sabay halik muli sa akin labi. Alam ko na marami pang pagsubok ang darating sa amin bilang mag-asawa pero alam ko na kapit kamay ay kaya namin iyong malampasan. Basta lagi kaming magkasama, gayon din ang aming anak at mga magiging mga anak pa.